both in blue. O, hindi namin Oo, pinag-uusapan, kahapon ito sa Red Monday, today sa Blue Tuesday. Yes. O, di ba? Bakit kaya blue? Blue kasi, nako, marami yata napuyat, nagmarathon sa ICC hearings. Nag-popcorn ka ba? Hindi nga ako nakapanood. Kasi nga, mayroon kaming kainan. Siyempre, pagpapalit ko ang kainan sa hearing. Pagpapalit mo ang hearing sa kainan. Ay, yun na nga, oo, di ba? Oo. Parang ano na yun, hindi na kailangan pag-isipan. Manunod ka o kakain? Kakain. At saka marami namang replay. Maraming replay. At saka sa ano? news na lang, yung gist na lang kasi ang haba-haba, Oo, di sobrang ba? haba. Tsaka nakaka-nosebleed. Oo, tsaka lahat. English. Tatanong ko nga kayo na si Kamabik, sabi ko, kamusta yung hearing? Oo. Ma'am, hindi ko naintindihan, puro English. Oo nga, nakaka-nosebleed, di ba? Pero beautiful Tuesday morning to all of you. Samahan niyo kami ni Ricky hanggang alas 10 po ng umaga. Today is Choosy Tuesday, Ika. And we choose to be... We choose to be, blue? Blue? Maraming feeling blue ngayon kasi, Bakit? di ba, magugulat ka, di ba, yung Pilipinas pa rin, hati pa rin. Oo. Maraming natutuwa na justice is supposed to deserve, pero ang Oo. dami pa rin supporters ng Correct. dating Pangulo. Oo. So parang ang gulo-gulo, parang yung mangyayari, di ba, merong kakaroon ng rally sa Wednesday. Bukas. Bukas na Yung pala Trillion yun. March. Oo. Hindi rin magkasundo. Oo. Yung mga magrarally mismo, Oo. hindi rin nagkasundo. So nandun sila sa isang lugar, Oo. pero magkahiwalay sila ng rally. So sana nga, alam ba, Divisive pa rin. Oo, wala talagang, hindi na talaga usong unity. Wala na, Wala no? na. Talagang kanya-kanyang lakad, kanya-kanyang Oo. paandar. Pero talaga ang Pilipino dapat marunong magkaisa. Tama. 'Di ba? Magkaisa tayo towards prosperity, Correct. towards good, 'di ba? Good should always trump evil. Correct. At Always. At saka at the end of the day, kapag Oo. talagang na push comes to shove, ika nga, no, Oo. talaga wala ka rin choice. Isipin lang natin yung ano ba yung pinakamaganda para sa kinabukasan ng ating mga anak. For the greater majority. yes, Let us be exactly. selfless. Wag Oo. puro yung mga sarili natin ang Ulterior iniisip. motives nila, di no? ba? Oo. Kung ano ang aking mapapakinabangan, Naku. kung magkano kikitain ko dyan. Oo, Dapat oo. hindi na ganun. Dapat iniisip mo para sa aking sa kinabukasan ng aking mga anak. Correct, Para oo. sa ikagaganda ng buhay ng mga Pilipino, Tama. ng bawat Pilipino. Oo. Di ba? Kaya tumakbo na tayo, Ako, Ricky. President and Vice President. Tumakbo kaya tayo sa pinakaayaw mong takbuhan ng party list. Ay, nako! Ang Pwede tayo aking party fear- list, alam mo ko, kung tatakbo akong party Oo, list, anong oo. party list ko? Abolish party list. Anti-party list. Anti-party list. Letter A ka pa. Yes, Oo. di ba? Wala Oo. nang ganun, di ba? Ay, iba na ba? Iba na Oo, eh. hindi Parang na. ganun, Rumble na lang. na nila Oo. ngayon. Oh, Oo. anyway, samahan nyo kami nga ni Ricky hanggang alas 10 po ng umaga, lalo na po sa mga nakikinig po sa amin, sa kanilang mga sasakyan, mga naiipit po sa traffic, nakikinig po sa Radyo Agila 1062 sa kanilang Talapihitan. Ayan. At saka yung mga nunood sa aming Facebook o YouTube channel o yung mga nakikinig po sa mga iPhones, cellphone, iPad, television set. Yan, television. It's a very good morning. Maganda. Although, nararamdaman ko na medyo umiinit na. Totoo ka dyan. Na, di ba, umaakit na yung temperatura. Oo, di ba kwento ko sa'yo dati, Oo. may time na pinapatay ko ng aircon ko. Oo. Kapag madaling araw ngayon, Oo. parang wala nang patayan. Wala nang Mainit na patayan. parang ma-humid na ngayon. Oo, ano? sabi nga 'di ba ni Joza Dariaga yung kanyang tip. Nako, sabi niya, yung mga gumagamit ng aircon ngayon napapasok ng summer, linisin niyo na yung mga aircon oo, ninyo oo, dahil oo. nga yun ang pinakamataas magkonsumo ng kuryente. Lalo na pag so make madumi, sure, no? pag madumi, syempre mag-overwork yung makina, 'di ba, Correct. nung Oo, aircon. oo. So linisin niyo 'yan. Tapos para make sure po na mas malamig yung hangin, tama. tapos mas makakatipid kung At saka mas madali masira yung aircon kapag hindi napapalinis. Oo, so, ayan, correct. dagdag gastos yan. Bibili ka na naman ng bagong aircon. unit. Oo. Okay, simulan na natin ang ating swabing pambungad ngayong Choosy Tuesday. Ito dito sa mga mahilig magkape-kape. Ayan. Present. Oh, present. Ikaw, grabe ka. Parang meron kang kape na dumadaloy dyan sa katawan mo. Ito na nga yung blood type ko. What is your blood type? Coffee. Ay, hindi coffee. Brood. Brood ba? Hindi, minsan brood, minsan 3-in-1. Minsan 3-in-1. Ayun nga yung hindi maganda, sabi nila, ang 3-in-1 daw. Oo. Talagang artificial yan. Oo. Kaya lang yung kick sa akin ng 3-in-1, yung matamis. Tamis, kasi Ayun. matamis Doon nga. ako talagang
bumabangon. Ako naman, I take it black. Naka naman. Naka naman. So ito nga isang beautiful news Wow. para sa Philippine coffee industry po. Magbubukas po for the first time ang isang ahensya upang palakasin po ang lokal na produksyon ng kape. It's about time. Ito po ay ayon po sa Department of Agriculture. Sa ilalim po ng Department Order number 06, inanunsyo po ng mabutihing kalihim, walang iba kundi si Secretary Francisco Kiko Chu Laurel, ang pagbuo po ng Coffee Industry Development Office. O di ba? Ito po ang kauna-unang headquarters po ng programa para may mapondohan, gagawin po ng mga pulisiya para sa industriya po ng kape sa ating bansa. Matagal na pong tinuturing na minor crop lang ang kape, 'di ba? Syempre, ang primary crop natin ay bigas. So minor lang, hindi siya High value. Hindi siya major, hindi siya yung starring. Kumbaga supporting character rin siya. So, hindi nga, no, ang kape tinuturing lang na minor crop. Pero ngayon, agaw pansin na. Hindi na siya KSP, hindi na siya kulang sa pansin. Bibigyan na siya ng 100% attention. O, di ba? Kaya makikipagsabay na po ang kalidad po ng ating kape sa buong mundo para po masuportahan ang ating mga coffee farmers. Ang Coffee Industry Development Office ay mapapailalim sa Office of the Undersecretary for Special Concerns, ODA, and Official Development Assistance. So ito nga sa ODA. I wonder bakit hindi linagay under Department of Agriculture. So papangunahan nila ang programang planning, magta-track po ng mga accomplishments po sa mga regional offices at sisiguraduhin aligned ang mga proyekto po sa national agricultural priorities. Makikipag-coordinate rin po ang ang ahensya sa mga LGUs, sa mga universities, sa private firms at sa mga farmer groups at sa lahat po ng mga coffee development funds. Kasama po dyan ang High Value Crops Development Program na ilalagay po sa ilalim nga po ng bagong opisina. Wow. So Obet, itry natin, maimbitahan po yan. Ayan, yung coffee industry, yung bagong ahensya na yan, para talagang ma-promote natin. Kasi di ba, sa Cavite, alam ko maraming mga coffee growers. Sa Davao, Sa di ba? tuloy. Sa vegan. Vegan rin, may coffee vegan. rin. Actually, nung kaibigan ko, si Gov, si Gov Singson, si Ryan, nung bumisita ako sa kanya, pinatikin niya sa akin yung mga kape niya. Talaga namang kakaiba daw ang vegan coffee. So ngayon, may mga counterfeit na vegan coffee dahil gano'n Patpi, alam mo, sobrang hilig ko sa kape. Ako, isang lunok pa lang, nagising na talaga ako. Ikakaiba talaga. Kasi di ba Batangas rin, super Ayun, famous, di ba? Batangas Batangas din. coffee. Baguio, di ba dyan sa mga Ayun, sa Cordillera, Benguet. di ba? Syempre, nag-grow rin sila ng coffee. Alam ko nga, Kaya may Davao. kape. Maraming Davao. mga masasarap na Cavite. Hindi ko pa Saan natitikman ba? sa Davao. Masarap din. Oo, yung sa Davao, alam ko, yun ang narinig ko. So anyway, ikaw ba, anong favorite mo? 3-in-1? Ang sama na, ayun yung isang habit na kailangan ko talagang itigil. Kaya lang talaga, ang sarap talaga ng, alam mo, pag kailangan mo ng pick me up talaga. Pero dapat nga talaga, the healthiest is the way you drink it. Black talaga. Pero sometimes I indulge. Pag kasi ako, I can drink another cup of coffee basta before 2 o'clock p.m. Kasi pag after, baka mahirapan na ako matulog. Unless pag weekend. Yan pwede. Pag weekend, umiinom ako. Kasi gumigimik si Patpi pag weekend. Nagchuchups pa ako pag weekend, di ba? Hindi, pero seriously, gusto ko ngayon na, painit na, iced coffee. Iced coffee, tama, masarap, tama. di ba? Yung maraming yelo. Tapos yung slurp Diba? mo. Tapos yun nga, yung kick mo rin, di ba? Tapos nandun maraming din. mga flavor. May caramel, Salted caramel, o, diba? hazelnut. Hazelnut, mocha, yung mga ganyan. Yan, wow. Anyway, Tapos, na-try mo na ba yung mga coffee pandesal? coffee pandesal. Yes! May coffee Favorite ko pandesal. yun sa Mr. Donut, yung Diba? coffee bun nila. Mr. Donut! Tagal yung lang wala. coffee bun nila, at saka yung beef tapa, yan ang favorite ko. Coffee pandesal. Ang dami pwedeng gawin actually na byproducts ng kape. Kape, So correct, talagang very good idea ito. Baka kailangan niyo po ng consultant. Nandito Malay lamang mo, ako. kung maging very... Departamento siya. Tsaka kung lumawak, kung Oo. madami, malay mo, maging supplier na siya ng Malay mo. Starbucks Diba? worldwide. Oo, Kasi diba? diba Starbucks, where do they get their beans? Parang from Colombia, Ay, iba-iba, no? Venezuela, Oo nga, no? parang mga ganyan. Parang wala pang Philippines, Parang ano? walang Philippines, Oo di nga, ba? no? Tama ka dyan. So Oo. kailangan talaga para maging world class tayo, Tama. mag-export na tayo ng coffee beans Ay, natin. very good yung idea na yan. Pero Diba? talaga naman. Quick thinking, girl wonder.
nakailang kape ka ngayon? Isa pa lang. Isa pa lang. Pero yun na nga, ako sabi ko, knock on wood. Ang aking kape, I take it every morning. Black, walang sugar, nothing artificial, no artificial. And a tablespoon of Lauryn virgin coconut oil. Ay, ayan, Kasi maganda yan yung di ba, yung bulletproof coffee. Ay, Oo. Hindi mo na nilalagyan ng mantikilya? Wala Kasi na, usually, wala pag na. yung unang bulletproof, Hindi. sinubukan ko Yes, yan, yung di ba? May butter. Hindi na. Just the olive, just the virgin coconut oil. Ay, good idea. Yun yung Health tip yan, pangpagising ko, tapos it really makes Oo. your brain more, Alert. para focus. Focus, oo. Kasi sa umaga, pagkagising ko habang nagkakape, doon ako nagbabasa ng mga... Periodiko. Hindi, yung mga brief natin, yung mga Oo. ini-email sa atin the night before, Oo. yung research materials. Tama. So at least yun, medyo naintindihan ko ng konti. Oo. Di ba? Kasi alas 4:30 yun. Okay, number 2. Ito naman, Pati. Kung kayo ho ay nasa 3 a.m. thoughts, era, imbes na nasa dreamland. Aba? Parang may kilala akong ganyan. Oo, 3 Hindi a.m. ka po kayo nag-iisa. Baka nasobrahan na kasi sa kape. Hindi na nakakatulog. Confirmed yan. Pero ito Filipinos are among the most sleep-deprived sa Southeast Asia. Ikaw yan! Pilipino talaga ako. Oo. Ayon po sa 2023 study na Milieu Insight, 56% po ng mga Pinoy ang nakakakuha ng mas mababa sa 7 oras na tulog bawat gabi. Wow. Isa sa pinakamataas sa Southeast Asia at ika-4 din. Aba? Sa buong mundo? Sleep Wow, deprived. Philippine mention! Top 10! Grabe. At hindi ito bagong issue para sa atin dahil noong 2019, natuklasan ng World Economic Forum na ang average Filipino ay natutulog lang ng 6 hours and 30 to 45 minutes per night. Kulang sa recommended hours. Kulang na lang 30 minutes na lang, 7 hours na yun. Oo, ba't di pa na sinagad, Oo, ano? hindi pa sinagad. Oo. Anyway, mahaba na nga yung 6 hours and 30 to 45 minutes eh. Oh, For really? me. For you? For me, oo. Oo. Pero dapat nga talaga, yun ang pangarap ko. Ako, 7 hours talaga. I sleep at 9 p.m. Oo. I'm awake at 4:30. So I get 7.5 hours. Siyempre, hindi naman pagka 9 p.m. tulog ka agad, di ba? It takes a few minutes for you to go to sleep. Pero I average really 7. But weekends, 8 to 9 hours. Ay, maganda yan. Kasi kaya pala ang ganda ng skinny Miss Pat. Thank you, Kanisera Skin. Pero talaga, ano yan eh, ayan din ang isa sa pinakamalaking factor ng good skin. Skin, oo. Sleep. Oo, Sleep pag puyat, talaga. nako. Oo, pag puyat, dry ang skin, lalo pag Yes. puro kape pa, at hindi Nako, uminom ng tubig. nako, oo. Ayan, ayon po kasi sa National Sleep Foundation, dapat, ito pasok si Patty dito, 7 to 9 hours ang tulog ng isang adult. Kapag laging below 6 hours, Nako. delikado, grabe kayo, Oo. obet mo sa akin to. Oo. Ay kapag sleep deprived po tayo, pwede magkaroon ng hypertension, Ayan, heart attack, tinatakot ka na. diabetes, depression, Oh. at build-up ng brain plaque. Grabe, nakonektado sa Alzheimer's. Tama naman na hustle culture is real. Pero importante ang magpahinga at matulog na malalim at masarap. Ayan. Alam mo, marami sa mga karaniwang mga Pilipino sleep deprived kasi nga the commute. Sometimes oo. the traffic is so terrible, di ba? Talagang imbis na matulog ka na lang, magpahinga, ayun, 2 oras Ilang oras ka, na nawawala, nakasakay ka sa bus, Oo. bababa ka, kukuha ka ng jeep or whatever. Grabe, So no? talagang grabe yung Oo. mga yung pasad, ano yung tawag doon? Pasanin. Pasanin ng mga commuters talaga. Pero as much as possible, sabi ng mami ko, sleep loss is sleep gone forever. Ay. It's not like, sige, magpupuyat ako ngayon, o kulang Tapos babawiin mo. babawiin ko. Hindi ganon. Wala na. Talagang Oo, tapos. yun na Kaya yun. sabi nga nila, sabi naman ng dati kong asawa, sabi niya, tingnan mo yung mga itsura ng mga security guard. O, bakit? Iba. Bakit? 40 sila pero mukha na silang 60. Kasi nga, gising sila sa gabi. Ah, So ganon? iba yung itsura. Because nga, and there's a difference sleep at night is Ah, the that's one true. that is optimal. Hindi yung, kasi kunyari, night shift ka, di matutulog ka sa umaga, iba pa rin ang tulog daw sa gabi. Ay, Alam daw ng sabi lagi katawan ng nanay ko. Oo. Memory story. Paano kung yung katawan mo nasa abroad? Di wala. Di, Paano? sa abroad ka magtira. Di ba? Pili ko nga sa abroad ako dapat magtira. Ay, Pero nako. talaga importante talaga ang tulog. Oo, Tsaka yung talagang malalim na tulog. Hindi, di ba may mga light sleepers. Oo, Yun ang tama. mahirap yung konting ingay lang, nagigising na Ganyan sila. din ako eh. Ay, ako hindi. Ako nga, linilindol na, tulog pa ako eh. Hindi talaga. There was a time, nag-ring. ba yan? There was a time nag-ring yung telephone. Hindi cellphone, telephone, landline. Ito may, yung tatay ng mga anak ko. Oh, kamusta kayo dyan? Ang lakas ng lindol na, sabi ko, Mike, nagising ako sa telepono, hindi sa Hindi sa lindol. lindol? I slept Uy, pero through. delikado yan, Ayun na ha? nga. Ay, gusto ko na yung gano'n. Di, Oo, mamatay at na lang least- ako. at least hindi mo na malaya na hindi ko na nililindol malaya. ka, di ba? At kasama Oo. ko yung mga anak ko. Oo. Pati yung mga anak ko, kasi katabi ko, tulog rin sila.
May pinagbanahan. Uy, tinatawag na tulog mantika. Tulog, Di ako ba? naman tulog manok. Manok. Ay, tulog ibon, manok. Kasi bihira, yung mga anak ko, ang anak ko malalim Ang matulog. sarap Nagban sa tatay naman nila. matulog. Ako, ang sarap-sarap matulog. Kaya nga sabi ko, pwede ako maging call center, pwede ako maging security guard. Security guard, tama. Oo, pero tignan mo kung natutulog pa ako. Ano sabi ng asawa mo? Dahil daw magmukhang matanda, kung natutulog pa ako ng sapat. Di ba? Miss Universe ka na. Di ba? Ano ba tawag? Like I said, God is fair. Imagine, baka magmukha akong 20 years old na diba? ngayon, ano? Kaya nga, magaling si God eh. Ginawa God niya is akong puyat fair. para medyo naman mukhang Correct, 30. Oo, di ba? Para naman may mga laban naman yung mga iba, hindi masyadong kagandahan. O sige na, magbigay ka ng weather update. Nagbubulahan na naman tayo. Tuesday, choose to be confident Oo, because correct. confidence is key. Key, oo. Parang ito po, ang ating status ng panahon ngayon, very confident pa rin ang sheer life. Dahil ayaw niya umalis sa bansa. Staying na siya, ha? Magdadala ito ng maulap na himpapawid na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog, pagkidlat sa Zamboanga, Peninsula, Palawan, Basilan at Tawi-Tawi. Gayon din sa Metro Manila at sa natitirang bahagi po ng bansa. Ang easterlies po ay pinag-iingat naman tayo ng pag-asa dahil po sa posibleng flash floods at landslides tuwing may severe thunderstorms. Makararanas man tayo ng maximum temperature, tama ka, tumaas na, 31.8 degrees Celsius, mamayang alas 2 ng hapon at ang sunset ay asahang lulubuog o ang sunset po ay mamayang 6:03 ng gabi. Okay. At nako, ito na, kahapon nagpaalala na po kami na magpakarga kayo dahil today, effective today po, ang dagdag po ng presyo po ng lahat ng mga produktong petrolyo. Ang diesel, nako, aray, ayan, talaga, 1 peso 20 centavos po ang inakyat kada litro. Ang kerosene, ganun din, 1 peso 20 centavos kada litro, habang ang gasolina, umakyat po ng 60 centavos kada litro. Ito na po ang ikapitong linggong sunod-sunod po na dagdag presyo po sa gasolina, habang ikasyam na po na sunod po na linggo sa presyo po ng diesel at kerosene. Ayon po sa Department of Energy, isa sa mga dahilan po ng pagtaas ng produktong petrolyo ay sa patuloy po na tensyon sa pagitan po ng Estados Unidos at ng Iran. Kasama na rin po ang mataas na demand ng petrolyo sa mga ibang bansa na nakakaranas po ng matinding taglamig sa US. Grabe daw. Ano ngayon, online, lahat ng mga kaso, lalo na sa East Coast, kasi sobra daw yung snow, talagang so bad na hindi nakakalabas sa mga tao. Okay, siya po, sana nakapagpakarga na kayo. Ito naman po ang ating super panalo news ngayon nga, sabi nga ni Ricky, Confident Tuesday. Matagal na pong running joke ito, yung ang pinaka welcome back to reality. Di ba pag uwi mo, pag kunyari palapag pa ka na ng Ninoy Aquino International Airport, nako, ito na, ako naman, I say, welcome to the land of traffic and chaos. I really tell everybody who comes to visit, welcome to the land of traffic and chaos. Ako naman ina-anticipate ko na mainit pagdating ko. Kasi usually galing ako sa malamig dahil gusto ko nga na malamig. So ito na nga, sabi nga nila, pagbalik mo ng Pilipinas, welcome back to reality. Kasi nga, paglapag mo pa lang dyan sa Ninoy Aquino International Airport, sa Terminal 1 especially, ayan, mapapansin nyo na ang bagong anyo. Wow, iba na? Ayan, may bago. Ayan, tingnan nyo sa mga TV ninyo. Ayan, pag dumating ka na, pwede mo nang sabihin welcome home to the land of... What? Guess na lang. Dot. Ikaw na lang mag-fill in the blank. Welcome home. Kasi hindi ka na masyadong mai-stress kung ikaw ay lumapag sa Terminal 1. Kasi sumilalim nga siya sa isang major makeover, yung arrival area po ng NAIA Terminal 1. At ramdam na daw ang upgrade nito. Maraming salamat po sa new NAIA Infrastructure Corporation kasi nalala mo yan sa NAIA 1, yung pagbababa ka na ng pupunta ka na dun sa arrival area. May rampa, di ba, napababa, napakatirik, na minsan ako, ilang beses na yan nangyayari, pagpaharap mong tinutulak yung cart mo, tsako, minsan wala ka talaga, walang preno. So, may technique doon, kailangan pabaliktad, parang pagganon. Paano kung meron ka? Seriously. Ano ba talaga? Buwis buhay? Ay, buwis buhay. Sabi ko, kung sino man nag-isip ng rampa na yan, napakatalino talaga. Bumalik ka sa kindergarten. Hindi talaga sa grade school. No, really, there was really a steep ramp. Tapos, may mga letra pa doon. A to C, D to E. Kaya doon ka tatayo sa letter ng whatever you decide, first name mo or last name mo, para pag sabi mo sa driver mo, sunduin mo ako sa letter D for Dasa. Doon ka sa ilalim ng D na karatula. I am not joking. That was the style before of NAIA 1. Ay, grabe. So now,
now, they already did the makeover. So the ramp daw is not as steep, but it's still there. It's It's still still there. there. Oh, yan, Oo. medyo hindi na siya masyadong matarik. Ano tawag doon? Matarik, oh, very good. So, hindi na siya masyadong, hindi mo na kailangan magtalikod para ibaba ang iyong cart, di ba? Pwede nang paharap-harapan. Tapos meron ng maraming mga, may food court na. Finally, diba? Oo, laging food kulang na court. kulang ang pagkain dyan, mamahal pa. Kaya Kaya mahal nga. tuloy kasi parang nasosolo nila eh. Oo, di ba? So, mas maayos na, tapos clear na daw yung mga signages at organized na rin daw yung pickup system. So, may centralized hub na rin para sa yellow meter taxis. Ayan. Meron na yung mga coupon taxis at saka yung mga ride-hailing services. So, hindi ka na kailangan magpanik pag ikaw ay sasakay. Siyempre, hindi ka na nga uuwi na gutom kasi marami na daw bukas na mga kainan. Very good naman. Bago ka umuwi sa iyong home sweet home. So, samantala, dagdag good news rin ito. Naku, ito magandang balita. Di ba sinabi ni Mon Abrea na sabi niya, hopefully by June, abolish na ang yung galing travel talaga, tax oo. kasi inaprubahan na po ng House Committee on Tourism ang panukalang batas na mag-aalis na po sa travel tax para sa mga Pilipinong biyahero upang mapagaan daw ang gastos at mapalakas ang travel competitiveness. Kapag naisa batas, papawalang bisa na po ang travel tax sa ilalim po ng Presidential Decree number 1183 at ng Tourism Act of 2009. So makakatipid na tayo ng 1,620. Alam ba, di may madadagdag sa report sa SONA ang Pangulo Oo, natin. diba? Ayan nawala na yung travel tax. Correct. Which is tama naman kasi obsolete na yung, Obsolete na. yung batas Sabi na nga yan. ni Mon, di ba, the spirit of that Oo. was to control yung paglabas ng dollars, Oo, di ba, tama. dati. Kasi nga nagtitipid tayo sa Oo. dollars. So, ngayon, hindi na dapat magtipid. Dapat ngayon talaga, kailangan tayo gumastos. Money begets money. Tsaka global na talaga ngayon ang mundo. Correct. Hindi na pwedeng ikulong na lang ang mga Ikulong. Pilipino dito sa loob ng bansa. Oo. Lalo na yung mga may nunal sa paa. Mga, budbud talaga Budbud na itim na yung talampakan dahil puro budbud na nunal. nunal ang kanilang talampakan. Ayan, pero alam mo, Okay. sayang nung huli kong bisita dyan sa Terminal 1, I think just last month, yung parking naman nila ang problema. Parang ginagawa, parang lagi nila may ginagawa. Hindi ba Nagawa. pwedeng perfect naman minsan? Sige, Oo. one at a time. One at a time. At least good news naman yan. So congrats pa rin. Okay. So let's appreciate kung ano yung mga blessing na dumarating. Pero ito naman, Papi. So may mga garden o backyard dyan, ha? Ito, meron ka dyan, di ba? Wala, Yung condo. oo, pero At least it's not a meron. garden. It's May just pwede na, pocket garden. Yeah, terrace. Oo, diba? Sa mga may garden dyan, o backyard nga, parang ako, yung kasambahay ko, gumawa siya doon. May mga papaya na ako Mga ngayon. papaya? O pwede ka na magtinola. O, pwede na. Kailan na ako ng kapitbahay ko yung bunga. Pero ito po, baka familiar kayo sa halamang gamot na tinatawag na pansit-pansitan. narinig Hindi ko pala yan. siya yung parang pansit na totoo. Hindi. Ito, Oo. ang plot twist. Ayan po, nakita niyo sa inyong television. Ang peperomia pellucida o ulasimang bato na karaniwan tumutubo lang sa mga bakuran at madalas mapagkamalang damo. Tingnan ko nga. ayan, Meron yata akong ganyan. Ay binibenta sa ibang bansa bilang premium and exotic herb. Sa United States at ilang bahagi ng Canada at Middle East, ang fresh bundles na ito ay nababenta ng $4 up to $8. Wow! Ang okay. Ang mga potted versions na minamarket online bilang pepper elder o shiny bush, umaabot naman po sa $10 up to $25. Aba, yung potted plant. Dito sa Pilipinas, simple lang ang peg nito. Ginagawang ensalada, ipinapartner sa inihaw na isda, Naku! o ginagamit bilang halamang gamot. Lalo na para sa gout at arthritis dahil sa pinaniniwalang anti-inflammatory properties nito. Ang galing ha? Pansit-pansitan. Ayun pala, itsura ng Sige nga, pansit-pansitan. I'm sure nakakain na ako dyan, pero hindi ko alam siguro na yan ang tawag pala Yun dyan, na nga, pansit-pansitan. oo. Sa garden ng kasabay ko, kasi may farm siya sa Mindanao. Kaya talagang green thumb talaga siya. Parang nga may ganyan. May Pero ganyan. ingat po kayo ha. Tandaan nyo, meron pong namatay na vlogger. Yes. Oo, Yung dahil tikim siya ng tikim ng kung ano doon sa kanyang paligid. Pero yung kanyang crab. Yung crab. Yung So devil ito, crab. ba oo, yan or devil crab. something? Ito, kung hindi po kayo sigurado sa inyong garden, kahit kamukha niya, huwag na po ninyong i-dare. Ayan. Try nyo muna. Oo. Tikman nyo muna bago nyo lunukin lahat. Hindi, pati kayo muna sa kaaway nyo. Ito pa, isa pang game-changing na balita. May bagong rule na po na ipinasa po sa Europe at direct hit ito sa fashion industry. Magandang balita ito para sa global news naman. Sa darating po na July 2026, ipinagbabawal na po
po ng European Union ang pagsira po ng mga hindi nabebentang damit at sapatos. Hindi na nga pwede sunugin o itapon lang ang unsold inventory. So ibig sabihin po nito, ang mga major brands may kailangan na sila po mag-isip ng bagong strategy para ma-avoid po ang overproduction. So kunyari, alam mo ang nabebenta mo lang ay 500, bakit ka gagawa ng 600? Tama, oo. 'Di ba? Ako mas buti ng mas konti kung 500 gawin mo kunyari 450 para exclusive kunyari, Tama, oo, 'di ba? di ba? May Oo. marketing talaga May si marketing Patty. talaga. Oo. So imbes na i-dispose ito yung mga unusable items, obligado na po itong mga kumpanya na mag-focus po sila sa recycling at mas smart production planning para po mabawasan ang waste at mapanatili po ang halaga ng mga produkto. Malaking shift ito towards sustainability sa industriya na kilala nga po sa sobrang resource use at fast fashion throwaway culture. Kasi parang nga yung mga dump sites nga, parang kalahati or more, mga damit. Ay, grabe. Oo, kasi nga fast Tinatapon changing lang nila, tinatapon lang Lalo na yung sabi ko, bakit hindi nila i-donate? Exactly. O ibenta sa mga Oo. ukay-ukay. Oo. Di ba sponsor ko mango? What Oo. I know, ang mango, kasi that comes from Spain. Oo. So kunyari, they ship, let's say 1,000 pieces of clothing, for example. Hindi mabenta lahat. Kunyari, may naiwan na 200 pieces. Oo. Binabalik nila sa Spain. Tapos? Hindi dito naiiwan. Ay, So I very don't know good. what Oo. happens dun sa Spain, kung paano nila dinidispose. Oo. Pero alam ko, di ba, may mga outlet stores, Correct. kung saan. Tapos yun nga, parang may mga ukay-ukay. Oo. So, sana hindi naman tinatapon. Or kunyari, di gagawin mga retaso, kunyari, gagawin mga floor mats, minsan grabe mga naman bag. Ang daming bansa na wala na mga damit, lalo na mga Correct. war-torn countries. Oo. Sa halip na kung ano-ano pinapadala na doon, bakit hindi yung mga damit Kaya yung nga padala ng dapat Euro? nga mag-isip nga daw ulit sila Oo. ng bagong strategy para to lessen also pollution. Correct. Kasi when you Oo. make roads, di ba, syempre, nako, usually mga, ano pa yan, yung mga sa mga third world, di ba? Yung mga, anyway. Oo nga, kinukuha. Tama, Diba? tama. Oo. Yung production, ano? Production. Oo. Okay, ito na po. Speaking of, ayan na po, batay po sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Naku, magandang balita po. Nagsara po ang ating piso konto dolyar sa lagang 57 pesos and 57 centavos. Aba, 57. Oh, may paglakas po na 88. Bakit? Kasi naisip ko yung uso sa mga bata, 6'7", 6'7". 6'7 ito. Ito naman 5'7". Oo. So lumakas nga po ng 58 centavos po ang ating piso kontra dolyar kumpara po sa naging palitan nung Biyernes sa halagang 58 pesos and 15 centavos. Narito naman po ang palitan ng piso kumpara po sa mga ibang currency. Sa Japan yen, 37 centavos. Sa euro, 68 pesos and 54 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos 43 centavos. At ang Saudi Riyal, 15 pesos 49 centavos. Alam mo, share ko lang, kahapon may kausap akong banker. Sabi ko, huy, ang ganda, lumalakas na, Oo. nag-57. Sabi niya, Pat, mag-57, mas bababa pa yan. Wow. Kasi, sabi niya, walang economy has slowed down. So, hindi tayo nag-e-export. Oo. Wala tayong... So, it's bad news? It's bad news for us because our industry is contracting. Ah. Diba? So, since wala masyadong gawain, Oo. so hindi tayo nag-i-import ng mga raw materials. So, ganun. nakikip dati dito. Pero ang ganda pa naman tignan sana yung 5'7", Oo 5'7". nga. Okay, ito na po. At Ito na. magbabalik po. Ay, teka, bago tayo magbalik. Ito po, 3 issues pa rin na ating tatalakayin. Ang issue number 1, Siyempre, meron po tayong tinatawag ngayon na Unified Legal Aid Service o ULAS. Isa po itong inisyatiba ng Korte Suprema ng Pilipinas na naglalayong pag-isahin at palakasin ang pagbibigay ng libreng serbisyong legal sa mga mahihirap at marginalized na sektor. Sa pamamagitan ito, high-tech na, digital portal at malinaw na patakaran sa pro bono ng mga abogado upang mas mapadali, mapabilis at mapalawak ang access to justice sa buong bansa. Kaya naman aralin at alamin natin ito mula kay Attorney Maria Soledad de Requito Mawis, ang Dean po ng Lyceum of the Philippines College of Law. ayan, first issue natin yan. Mamaya-maya pagkatapos ng commercial break, makakausap na natin kaagad si Dean Mawis. Ang issue number 2 po natin, inahayag po ni US President Donald Trump nung Sabado ang pagtaas po ng global import duty sa Estados Unidos sa 15%. Kasunod po ito ng desisyon ng US Supreme Court na humadlang sa bahagi ng kanyang tariff program. Alamin po natin ang epekto nito sa ating export industry at magandang balita ba ito
o masamang balita. Makakausap po natin ang ating suke, si Sergio Ortiz Luis Jr., ang presidente po ng Philippine Exporters Confederation Incorporated. Issue number 2 po natin. Samantala po, ang ating pangatlong issue, isang bahagi nga ng sanitary landfill sa Rodriguez Rizal ang kumpirmado gumuho po ng Biyernes ng hapon habang binubuldoser ang mga basura. Yak! Ayaw. Alamin natin ang pinaka-latest update sa pangyayari at sa ginagawang hakbang ng kumpanya para sa kanilang pananagutan at maiwasan ang ganitong pangyayari. Makakasama po natin mamaya ang mismong abogado at tagapagsalita ng may-ari at operator ng International Solid Waste Integrated Management Specialists Incorporated. Walang iba po kundi si Attorney Mark De Los Reyes. Yan po ang aming tatlong issues, kaya samahan nyo kami ni Ricky hanggang alas 10 at magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Ang sigaw ng Pinoy ASPN. Alas 8:36 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya ating suke, si Dean Soledad Mawis, ang Dean po ng Lyceum of the Philippines College of Law. Magandang umaga po, Dean Mawis. Welcome back po sa ASPN. Good morning, Magandang ma'am. umaga po, Ma'am Pat, and magandang umaga po, Ma'am Ricky. Good morning sa Morning inyo pong po. lahat. Ayan, Dean, napatawag kami kasi napakagandang balita po ito, no? Itong Unified Legal Aid Service or ULAS for short. Kasi ito po ay magbibigay po ng pagkakataon sa ating mga kababayan na walang kakayahan na kumuha ng mga abogado, lalo na yung mga abogado de Campanilla. So maybe you can walk us through what are the highlights, di ba, the salient points of this ULAS and how is it going to help the ordinary Filipino po? You know, this ULAS is a very, very good project of the Supreme Court because now legal services can be extended dun po sa ating mga marginalized members of the society. At ito hong pro bono legal aid service, ibig sabihin po walang bayad. Lahat po ng abogado ay dapat ho magbigay po ng pro bono legal aid services. Of course, may mga exemption yan. Isang exemption tulad ko po, senior citizen na ako. So, hindi na po ako kasama sa ULAS. Pero hindi ibig sabihin, hindi ako pwedeng magbigay ng pro bono. Kaya lang ho, ito hong mga hindi po exempted, lahat po kailangan. At yan po ay performance ng acts or services that would involve application of the law, legal procedure, pag-appear ho sa korte, pagbibigay po ng training, pagbibigay ho ng opinion sa mga tao pong nangangailangan ho. Kaya ang maganda ho dito, hindi lang ho pagsangguni, pati ho pagharap ho sa korte, magkakaroon na po kayo ng pagkakataong makakuha po ng abogado. At ito po, at ito hindi lang ho pag-appeal, pati ho pagsusulat ng mga pleadings and written submissions, pati ho legal counseling, assistance po sa mga contract negotiations, paggawa po ng affidavit, o kaya ho yung magsalita po ba, yung legal assistance development, para ho magbigay ho ng kunwari symposium para ho dun sa mga rights awareness, capacity building, training ng basic human rights, yung mga outreach programs po. Okay. Yan po ay napakaganda po dahil ho, yun nga po, wala na pong bayad po yan. Pero this... Pero, sige. Sorry, go Pero ahead. po, syempre, meron ho tayong mga indigent qualified beneficiaries. Hindi naman ho sa lahat ho ng pagkakataon ay magiging libre ho yan. Ang may mga tao po, membro ng ating lipunan na makakapag-avail po niyang pro bono legal aid. Yung po bang mga walang pera o yung pong mga walang pag-aari na wala silang sufficient na para ho magkaroon ng sapat na pagkain, pera, bahay, basic necessities for himself or her family. Or yung pong mga walang gross monthly income and that of his family that does not exceed double the monthly minimum wage. Ang minimum wage naman ho natin, per region. So, kung asawa mo, ikaw, mga anak mo, pag sama-samahin nyo yung kinikita, hindi ho aabot sa double the minimum wage, per region, makaka-avail ho kayo. Or yung hindi po nagmamayari ng property na lagpas po sa 300,000 pesos na fair market value as stated in the current tax declaration. At ang maganda pa ho dito, pati ho yung ating mga
overseas Filipino Oh. worker, migrant worker, Oo. refugee, asylum seeker, and stateless person na wala hong kakayahan na magbayad po ng abogado. Yan po yung pong mga pwede hong mag-avail ng mga pro bono legal services Oo. po. So, Dean, just to qualify, no, to clarify, yung sabi nyo nga no gross monthly qualification, double the minimum wage, yung mga indigent, ito ba yung mga 4Ps, automatic na pong pwede silang sumama po dito? O i-screen pa rin sila? I-screen pa rin po sila, pero tama po kayo, yung po basta hindi ho magdodoble. Oo. Pag in-add up po nyo ng monthly minimum wage, yun po ho pwede. Palagay ko ho, ma'am, kasama po. Hindi ako 4 masyadong piece. pamilyar po kasi sa 4Ps. Okay. Okay. Ay, Dean, ito lang po, linawin ko lang po, no, dahil nabanggit nyo nga po na inuobliga na ng Supreme Court lahat po ng mga abogado na magbigay po ng oras para po dito sa ULAS program. Except nga po, yung mga, halimbawa, katulad nyo, supposedly na Yes. citizens na Citizen na, po, oo. at meron pong ibang Opo. exemptions. So, linawin lang po natin, halimbawa ako ay isang indigent, pwede po ako mamili, halimbawa kahit po sabihin natin yung number 1 na law firm, pwede ko po silang piliin na maging abogado ko. Paano po ba yung Paano yung- proseso oo. nito? So, kung lahat Yes po po. talaga inobliga, halimbawa, o kapunan ako na law office or whatever, di ba? O magsalpanelo ako ng opisina, pwede ko bang piliin yun? Kasi from what I gathered po, supposedly, correct me if I'm wrong, 60 hours every 3 years yung kailangang ibigay po Yes. ng ating mga covered na lawyers. So, Yes. how does it go if I am selected Oo. my lawyer? Actually, ma'am, pupunta ho kayo kunwari sa isang office na meron. Kasi ho, pwedeng individual, pwede hong i-accredit ng Supreme Court ang grupo. So, depende po yan kung pwedeng individual, kayo ho mag-isa, or pinagsasama-sama ko, katulad ko, kunwari ho, isang law office. May 10 ho silang abogado. Pwedeng i-aggregate ho nila yung 60 hours. Tapos yung aggregate ho nila, yung pong pinaka-grupo na yon magpapa-accredit na sila ay isang ULAS recognized org. Tapos ho nun, sila ho yung magbibigay. Pwede ho kayo pumili. Bakit wala naman pong masama? Unang-una ho, lahat nga po ng abogado ay required magbigay ho. Kasi pag hindi po kami nagbigay, syempre pwede ho kami ma-fine or maaaring hindi kami makapag-practice ho. Para po yan, katapat po yan ang tinatawag naming MCLE, Mandatory Continuing Legal Education, na kung saan ay lahat ng abogado, for every 3 years, dapat a-attend ho kayo ng mandatory continuing legal education para nga naman ho updated ang lahat ng abogado sa mga bagong batas, sa mga bagong turo ho ng Supreme Court para mas lalo ho mapaigting ang pagbigay po ng serbisyo, lalong-lalo na po sa publiko. Oo. Din ito ang katanungan ko. Sabi nyo nga, no, isang abogado, 60 hours for 3 years, no, ang dapat niyang i-donate, Yes. kumbaga, of his time. Alam naman Yes. po natin, ang legal system po dito ay matagal, mabagal. Yes. Yung 60 hours, is that realistic? Or, but you also mentioned aggregate. So, say, for example, a law firm, paano ho ba yun? Sa isang law firm, sabihin natin, minimum of 10 lawyers. So, is that 10 Yes. times 60 hours? Or, Yes, so 10, okay, for You're one very case correct, lang. ma'am. Okay. Oo. it's 10 times 60, but kunwari ang law firm, 10 ho yung abogado, di Oo. 10 times 60, di 600 hours. hours. Pero sa bawat abogado, dapat meron kayong actual service, na 15 hours. Ngayon, kung meron kulang, yung sumusobra na iba, pwede yung i-credit ho sa inyo kasi grupo po kayo Oo. Kaya yan, talagang malaking bagay ho yung sinasabing 600 hours kung 10 kayong law office, malaki hong bagay yan. Ngayon doon sa mga abogado naman, kunwari po, na hindi kasama sa isang law office, pwede naman ho sila makipag-ugnayan po sa kunwari sa eskwelahan. Kasi ang eskwelahan din po ay required ho magkaroon ng Office of Legal Aid, parang ganun po, no? Yung kung saan magbibigay ng serbisyong publiko din ho ang eskwelahan sa pamamagitan ng mga fourth-year law students. Yung student practice rule, kung tawagin po namin yun. Pwede ho yung abogado maging supervising lawyer ng isang estudyante, and yun na isang pamamaraan na kung saan makaka-comply po kayo sa ULAS. So kung mapapansin niyo po, ma'am, ang Supreme Court talagang binibigyan talaga ho ng pansin kung papaano matulungan po yung, lalong-lalo na ho yung mga indigent para tiyak meron ho silang legal representation.
So it's not just the lawyers, even not just the law officers, the lawyers, but also the law schools. Kaya nga tinalagatan po yung student practice rule. Ayun. Oh, Okay. okay. So ito, siguro follow-up lang po dun sa katanungan na yun, no? Let's be clear, halimbawa po, alam naman po natin nagkakaroon ng delayed justice dahil po nag-overload yung docket, no? Ng mga sa hukuman, ano? Nagkakaroon ng backlog, gano'n. Paano po halimbawa kung beyond 60 hours na pero hindi pa rin po nagkakaroon ng Linaw. linaw yung kaso or hindi pa rin po nagkakaroon ng what do you call that? Sintensya. Sintensya, ayun. Oo. Hindi pa nagkaka-closure, kumbaga, yan. Opo. Actually, ma'am, pwede naman ho ituloy ng abogadong nagsimula. O maaari naman ho, dahil nga po ay kung nasa grupo kayo, pwede naman ho yung oras na yun mailaga para naman yung iba makapag-comply po. So, it's very good for you to, to get a lawyer who is with the group so that yung hours ipasa. ma-aggregate po. Ang hirap naman yun, inumpisahan, tapos biglang iwanan ka sa ere. At saka sa totoo lang ho, hindi karamihan nun ng abogado na kailangan. Pag nasimula na ho, hindi nagbibita. talagang tatapusin kasi nga kawawa naman kung iiwanan ka sa gitna. Hindi ho pwede iwanan sa gitna. Yun po naman yun. Pero Dean, okay, the legal fees are waived. But how about yung mga incidentals, filing, 'di ba? Kasi every time you file a case, 'di ba, may mga babayaran, yung transportation, yung logistics. Under the rules of court, sa rules of court naman po natin, pag nag-qualify kayo po na indigent party, i-declare ko kayong indigent party, kayo po ay maaaring hindi na magbayad ng filing fee, malilibre po kayo ng stenographic notes. So lahat ho yan complimentary ho eh. So yun naman ho, pwede ho kayo mag-apply. Ibang rules naman ho ang kumbaga applicable pagdating naman po dyan. Yun naman po yun. Okay. If I may add lang po, Yes, no? Kunwari ho, yung mga abogadong nasa ibang bansa na ho, doon na talaga permanenteng naninirahan, pero they're still Filipino lawyers, no? They are also required to comply. But at least they have an option to give monetary contribution. Sa pagkakaalam ko po, 500 per hour. So that would be roughly more or less 30,000 pesos. Sorry abogado ko, hindi ako mathematician. Hindi ako magaling sa math. Okay. 30,000 pesos for that period. So instead of you, kasi uuwi ka, hindi ka makakauwi, nasa ibang bansa ka, ganun ho ang mangyayari po. Magbibigay po kayo ng inyong, kumbaga, in lieu of actual man-hours spent on service, you will give contribution of 30,000 pesos. Ganun din naman dito po sa Pilipinas. At least 50% dapat meron kayong actual na pagbibigay ng pro bono work, tapos the rest, pwede rin naman magbigay ho ng contribution ho. Kasi kailangan din naman ho talaga din ng contribution dahil syempre malaki rin po ang gastos niyan just in case. Ito naman po, no, nakakatuwa dahil talaga nag-evolve din po yung justice system. Meaning to say, ngayon po, tayo po ay nakikisabay na sa digitalization. Kaya nga po, correct me if I'm wrong, Dean, pero the heart of this ULAS is being a digital portal. So can you walk us through kung paano po yung digitalization po nitong ULAS? Yung digitalization aspect naman po niyan, lalong-lalo sa mga abogado, kailangan nyo magrehistro using a digital portal, no? Yung mga reporting ho nyo, ganun din ho ang ano. Pero ang kung mapapansin ho nyo itong digitalization, itong access to justice, yan po ang mga dalawa sa mga cornerstones po ng may tinatawag po, kumbaga, long-term plan ng Supreme Court. It's very consistent ho yan sa access to justice na kanilang inilalayag at saka ho yung digitalization program. Tulad ho kaming mga abogado, ngayon ho pwede na ho kaming mag-submit ng mga dokumento via electronic mail and sa mga first-level courts ho talagang pwede rin naman ho, at saka may bagong labas ho na rule giving the guidelines, yun hong video teleconferencing. Nag-a-appear ho sa korte, tapos pwede na ho yung parang ganito ho, no? Yan ho, naging naging practice, nag-evolve talaga ho yan, lalong-lalo ho nung nag-pandemic. Kaya kung may isang bagay na magandang ginawa yung pandemic ho,
nasanay ho yung mga tao yun yan, hearing via video teleconferencing po. So paglilinaw Yun lang po, halimbawa po ako ay isang defendant na nasa probinsya po ngayon, halimbawa wala akong pamasahe, hindi ko na po kailangang mag-appear sa korte kung saan ako kinasuhan. Pwede po bang ayusin ng ulas yung aking portal? Yes, ma'am. Yung ulas po, kung mga indigents, yes. Yung hindi indigent, tapos lalo na kung first level course, yung mga MTC po, no? Yan talaga nasa sa batas na may video conferencing talaga. So pwede din ho yun. You need not be an indigent for that because under the expedited rules, pwede ho yung video conferencing ho. Pwede po. So Dean, kunyari, lalo na sa mga kababayan natin sa mga far-flung areas na madalang may mga abogado po doon. So sabihin natin ilan lang at saka siguro nagagamit kaagad sila dahil marami siguro mga kaso. Paano rin yun in terms of geography? So puro online na lang. Kunyari, ako'y nakatira sa Tawi-Tawi, tapos wala namang abogado doon or natatakot ako, sa Visayas po ako yung kahanap. Paano po yung mga ganon? Pwede ho kayo ako kapag kaganyan, no, alam niyo ang pinakamagandang lapitan ho nyo is the office of unang-una ho yung OLA ay PAO, no, Public Attorney's Office, or the group na itong yun ho, samahan ng mga abogado, yung IBP, Integrated Bar of the Philippines. They will always have open doors for you and they will help you. And not only that, no, all lawyers nga po, kung may makita kayong malapit na abogado, alam nyo, yun ho, initially, yun ang pinag-uusapan, no? Saan tayo kukuha ng kliyente para tayo makakomply ng ulas? Siyempre, hindi naman, katulad ng mga abogado na gusto mag-comply o dapat pati mag-comply, hindi ka naman maghahanap ng kliyente, di ba? Hindi naman kasi lahat ng problemang legal kailangan mag-appeal sa korte. So inaasahan mo rin, lalapit sila sa inyo. So open door policy talaga pagdating dyan kasi lahat ng abogado kailangan mag-comply. At hindi lang yung pagharap ng korte, ha? Kunwari, itong maganda, even negotiations, gusto mo ng sari-sari store, tapos mangupahan, gusto mong magkaroon ng tagapagsalita para sa'yo, para makapagsara kayo ng isang contract of lease, yan, pwede yan, basta indigent ka. Okay yan. Sa maraming bagay po pwede. So Dean, how does the lawyer also show compliance? Paano yun? Ba siya? Nagme-metro rin siya? Tapos kanino niya sinasubmit? Paano May yun mga forms para po. lalabas na siya sa programa after his standard, his 60 hours, he's out of the program? Ganun ba yun? Yes, ma'am. There will be an office. An office was created precisely for this, to monitor all the submissions of the lawyers. Lawyers are required to submit documents to prove that they have complied. Para din po yung mandatory continuing legal education. Uma-attend kami ng seminar. Pagkatapos ng pag-attend ng seminar, talaga maraming dokumento na isinusumite para kayo makakuha ng compliance, no? Kasi pag ang abogado pag pumipirma sa dokumento, lalo na yung mga court submission, aside from the fact na lalagay yung roll number, kung pang ilang kaming abogado nakalista doon sa book of attorneys, ilalagay pa nyo yung MCLE compliance number. Ngayon, madadagdagan pa yan. ULAS compliance number. And ULAS will have to act on it, will give you that certification na nakakomply kayo. But before it can give, syempre kailangan it is incumbent upon the lawyer or dun sa accredited group, no, or organization to submit proof that you have really complied. Ayun. Kaya kunwari, a-appear kunwari ako sa korte, pagkatapos sinabi ko ng ikaw maging pro bono lawyer nitong akusado, pati yung order appointing me, I have to get, and all documents that would show that I'm really submitting and complying with the free legal service po. Ayun, that's dapat so lahat nice. yan dokumento. Finally, no, kasi yung mga doktor ng mga bayan, 'di ba? Ngayon kailangan talaga mandatory, they have to perform, 'di ba? So ngayon pati mga abogado. Last week we had a dentist, sabi namin next time dapat mga dentista rin, 'di ba? Lahat itong mga public servants dapat mag-render lalo na sa ating mga kababayan na hindi masyadong may kakulangan sa kanilang kakayahan. Maraming salamat po, Dean Mawis. Very good Maraming news. salamat po and thank you very much. Pero sana nga because of this free legal service, hindi naman po marami na magkakakaso, ha? Hindi pwede. Hindi naman.
again to repeat, no, it's not only legal representation in courts, sa maraming aspeto po ng bagay na kung saan nangangailangan po ng abogado. Ayan. Extended. Okay Okay, po. thank you. Maraming Thank you salamat very po, much. Dean. Thank you again Thank for you. Thank accepting our you. invitation. Sa ulitin po, Thank you very yan much. po si Okay, Dean bye-bye. Soledad Mawi. Siya po ay mula sa Lyceum of the Philippine College of Law. At ang oras, alas 8:55 na po ng umaga. Ito na po ang ating mga balita sa mga pahayagan. Matapos po ang 5 buwang pagkakaantala, formal na pong nagbukas ang pagdinig sa confirmation of charges o yung kumpirmasyon ng mga sakdal laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o sa ICC. Sa kanyang pambungad na pahayag, hinikayat po ni ICC Deputy Prosecutor Mame Mandayan-Yang ang hukuman na kumpirmahin ang mga sakdal na sinabing dapat papanagutin si Duterte para sa laganap at sistematikong pag-atake na nagresulta sa pagkamatay ng libo-libong silbilyan sa ilalim po ng kanyang digmaan kontra droga. Binigyan din niya na bagamat hindi na maibabalik ng hukuman ang mga namatay, maitataguyod nito ang katotohanan at makapagbibigay ng hustisya. Narito po ang sinabi ni ICC Deputy Prosecutor Mame Mandayan-Yang. While this court cannot reunite victim with their loved one, it can help reveal the truth about what happened to them and bring a sense of justice to the victim. The charge before you today are serious, and the evidence submitted require their confirmation. And Mr. Duterte must be held to account, and this case should be confirmed for trial. Yan po ang tinig ni ICC Deputy Prosecutor Mame Mandayan-Yang. Ipinaliwanag po ng ICC Pre-Trial Chamber 1 na ginagawa ang naturang pagdinig hindi para tukuyin kung may sala o wala si Rodrigo Duterte, kundi para alamin kung may sapat na ebidensya na magpapatunay na may matibay na batayan para paniwalaang nagawa niya ang mga krimeng isinasakdal. Kung makukumpirma ang mga sakdal, dederecho ang kaso po sa ganap na paglilitis. Hinaharap po ni Duterte ang 3 bilang ng krimen laban sa sangkatauhan na sumasaklaw sa 49 po na insidente na kinabibilangan ng 76 na pagpatay at 2 tangkang pagpatay. Inakusan siya bilang isang indirect co-perpetrator o dituwirang kasabwat sa mga pagpatay na inuugnay sa tinatawag na Davao Death Squad o DDS nung siya po ay alkalde at vice-alkalde ng Davao City at sa mga operasyon kontra droga sa buong bansa nung siya po ay Pangulo. Sakop ng mga sakdal ang mga insidente mula November 1, 2011 hanggang March 16, 2019 noong kasapi pa ang Pilipinas sa Rome Statute. Binanggit po ng prosekusyon ang 19 na pagpatay ng DDS mula 2013 hanggang 2016, 14 po na pagpatay sa mga high-value target at 43 pagpatay habang nagsasagawa po ng barangay clearance operation. Ayon po kay Yang, aasa ang prosekusyon sa mga insider witness, mga pahayag ni Duterte, mga patakaran ng pamalaan at mga ulat bilang ebidensya. Hindi po dumalo si dating Pangulong Duterte sa pagdinig. Tumayo bilang kanyang kinatawan ang kanyang pangunahing abogado na si Nicholas Kaufman, kasama po ang ilang Pilipinong abogado. Kabilang na po dyan sina dating Executive Secretary Salvador Medaldea, dating spokesperson Salvador Panelo at dating Labor Secretary Silvestre Bello III. Nakiapela ang abogado ng mga biktima na si Joel Butuyan na kumpirmahin ang mga sakdal. Inilarawan niya ang kaso bilang huling pagkakataon ng mga biktima para sa hustisya. Nagbabala siya na ang hindi pagkumpirma ng mga sakdal ay maaring magpalakas ng loob kay Duterte at sa kanyang mga taga-suporta. Narito po ang bahagi ng pahayag ni Attorney Joel Butuyan. This case symbolically represents the last boat that the victims can board to go on a journey in search of justice for their loved ones who were brutally killed upon the orders of Mr. Duterte. If this chamber prevents the boat from sailing by not confirming the charges, the victims will forever be moored in an island where the nights are filled
with the screams and cries of their massacred loved ones. There is absolutely no other recourse for the victims. Yan po ang tinig ng abogado ng mga biktima na si Attorney Joel Butuyan. Anya, marami sa mga biktima ang patuloy na nangangamba para sa kanilang kaligtasan kahit na nasa detention na po si Duterte. Binigyan diin ng mga grupo ng mga biktima ang matagal na nilang pagdurusa at hirap sa pagkuha ng hustisya sa loob ng bansa. Hinikayat nila ang ICC na paubutin ang kaso sa paglilitis. Nagtungo po sa The Hague ang ilan sa mga kamag-anak ng mga biktima para tutukan ang mga paglilitis. Nilinaw po ni ICC Accredited Assistant to Counsel Cristina Conti na ang mga gastusin ng mga ito ay tinustusan ng mga pribadong grupo at hindi ng pamahalaan. Nanindigan naman po ang ilang miyembro ng Pilipinong legal team ni Duterte na pawang mga aligasyon lamang ang inilatag ng prosekusyon. Ayon po kay dating Labor Secretary Silvestro Bello III, madaling magsabi na mamamatay tao si Duterte, pero ano ba anya ang ebidensya nito? Naniniwalaan niya siya na alam ni Nicholas Kaufman ang kanilang ginagawa. Pinuri rin po ng dating Chief Legal Counsel Salvador Panelo ang primary defense team ni Duterte dahil sa pagpapasubali nito sa ilang mga argumento na nag-uugnay sa dating Pangulo sa pagkamatay ng libo-libong Pilipino. Sa kabila nito, sinabi po ni Panelo na umaasa siya na mas pag-iintingin pa ng depensa ang pagdinig sa kawalan ng jurisdiksyon ng ICC sa kaso ni Duterte. Nauna na pong ibinasura ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang pangangatwiran ng depense na wala itong jurisdiksyon laban sa dating Pangulo. Nakabinbin pa ang isinampang apela. Abangan. Ricky. Siyempre, dito pa rin po tayo sa nangyari nga pong confirmation of charges kahapon. Ito naman po, inakusahan ni Nicholas Kaufman ang lead legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng pagkilos para ma-neutralize si Duterte at ang legasiya nito. Sa confirmation of charges hearing ng International Criminal Court or ICC, tinukoy ni Kaufman ang isang dokumento na naglalaman umano ng transcript ng isang pag-uusap sa telepono sa pagitan ng 4 na partido. Kabilang po dyan ang isang tinatawag na silent partner umano ni Pangulong Marcos. Ipinagmamalakian niya ng naturang silent partner ang pangangasiwa nito sa isang eskema para maimpluwensyahan ang kaso sa ICC laban kay Duterte. Tinukoy rin ni Kaufman ang kabiguan umano ni Pangulo Marcos na tuparin ang kanyang pangako na hindi tutulungan ang ICC sa anumang paraan sa investigasyon nito kay Duterte. Narito po ang pahayag ni Attorney Nicholas Kaufman. One of these parties was boasting about how he was acting as the silent partner of President BBM, managing a scheme to funnel witnesses to this court while all the time ensuring that he could guarantee President BBM's plausible deniability. So it is indeed the defense case that President Ferdinand Marcos Jr. set out to neutralize Rodrigo Duterte and his legacy. Yes, Mr. Deputy Prosecutor, I used that legendary word, neutralize, so central and so essential to your case theory, because you know just as well as me that I'm using the term metaphorically. Binuweltahan naman ang Malacanang pahayag ni Kaufman tungkol sa pagtatangka umano ni Pangulong Marcos na man-neutralize ang ligasiya ni Duterte. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, dapat alamin muna ni Kaufman ang mga nangyari sa halip na tumutok sa mga politikal na retorika. Anya, parang lumalabas na nakalimutan ni Kaufman ang pagkakasunod-sunod na mga pangyayari. Isinampaan niya ng mga sinasabing biktima ang extrajudicial killings, ang reklamo labang kay Duterte noong taong 2017 pa, noong pribadong mamamayan pa si Pangulong Marcos. Samantala, naghain naman ng ilang kongresista na magkakahiwalay na resolusyon para hikayatin ang pamahalaan ng Pilipinas na muling sumali sa International Criminal Court. Inihain ni na Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, Chel Jokno at Dada Kiramis Mula, kasama sina Dinagat Islands Representative Kaka Bagaaw ang House Resolution 811 na humihikayat na muling pagsali sa Rome Statute ng International Criminal Court. Ayon kay Congressman Sendanya, magsisilbing malaking paghadlang sa mga pang-aabuso sa karapatang pantao ang pagbabalik sa ICC.
Inihain naman ng Makabayan Bloc ang House Resolution 809 na humihimok din sa pamahalaan na bumalik sa ICC. Ayon sa resolusyon ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, Gabriela Representative Sara Ilago at Kabataan Representative Rene Co, ang muling pakikipag-ugnayan sa ICC ay magpapalakas sa pandaigdigang reputasyon ng bansa bilang isang demokrasyang gumagalang sa mga karapatan. Magpapanumbalik ng internasyonal na tiwala sa sistemang panghukuman ng Pilipinas at magpapatibay sa mga ugnayan na nakasandig sa hustisya, mabuting pamamahala at sa pamamayani ng batas. Ako, mahaba pa yan, no? May 3 pa, di ba? Oo. Today, and then Thursday and Friday. Parang tomorrow lang ang break yata. Ako, abangan ang abangan. susunod na kabanata. Oras, alas 9:05 na po ng umaga. Samantala, second day ng confirmation of charges ni FPRRD magpapatuloy ngayong araw. Makibalita po tayo kay Erlo Brigas. Erlo, kamusta dyan? Good morning, sunshine! Magandang umaga, Ricky and Patsy. Magpapatuloy ngayong Martes sa ikalawang araw ng confirmation of charges hearing sa International Criminal Court o ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Sa ikalawang araw ng pagdinig, itutuloy ng prosekusyon ang paglalahad ng mga ebidensya na umano'y magpapatunay sa mga paratang na crimes against humanity sa ugnay ng kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte. Tututukan din ng prosekusyon ang umano'y extrajudicial killings na naganap sa panahon ng war on drugs, kasama na ang mga testimonya, ulat at dokumento na iniharap sa hukuman. Samantala, iginit naman ng kampo ni Duterte na walang jurisdiksyon ng ICC sa kaso at muling binigyan din na umano'y legal at naayon sa batas sa mga operasyon ng mga pulis noong panahon ng kanyang panunungkulan. Muli ring inilahad ng depensa ang kanilang alalahanin sa kalusugan ng dating Pangulo at kalagayan nito habang nasa kustodiya ng ICC. Nasa ang magpapatuloy naman ang pagdinig sa mga susunod na araw kung saan tatalakayin pa ang iba pang ebidensya at argumento ng magkabilang panig bago magpasyang pre-trial chamber kung itutuloy ang paglilitis. Yan muna ang latest. Balik sa inyo. Maraming salamat, Sunshine Erlo Bringas. At ang oras, alas 9:07 na po ng umaga. Ito po ang ating question of the day kasi nga mainit po ang usapin ngayon sa unang araw po ng pagdinig po sa International Criminal Court. Kaugnay po sa kasong isinampa laban po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tungkol nga sa kanyang kontrobersyal na kampanya kontra droga. At para sa ilan, mahalagang hakbang ito upang marinig po ang panig ng mga umano'y naging biktima ng war on drugs. So para naman sa iba, questionable ang jurisdiksyon ng ICC sa bansa at naniniwalang dapat sa lokal na korte ito dinidinig. Kaya ang aming question of the day, ano ang inyong masasabi sa unang araw pa lang ng pagdinig ng ICC sa kaso po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Mag-comment lamang po kayo sa aming Facebook account, hanapin lang po ang Net25 News and Information at makibahagi sa aming talakayan online. At ang oras muli, alas 9:07. Boy, before I forget, happy Yes. birthday po kay Miss Wilma Galvante. Tita Ay, Wilma, happy birthday, Madam! kay Madam Wilma. Board member Wilma Galvante po ng MTRCB. Sa aming pagbabalik, makakausap po namin si Ma'am si Sergio Ortiz Luis Jr., ang presidente po ng Philippine Exporters Confederation Incorporated o PhilExport tungkol dito sa taripa na 15% na ipinataw ni US President Donald Trump sa mga ibang bansa. Sa pagbabalik po yan ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Oras! Alas 9:10 na po ng umaga at ang oras na ito hatid sa atin ng Memo Plus Gold. Makakalimutin ka na ba? Yung bag, cellphone o pinamili mo, naiwan mo kung saan-saan? Sa school, nag-review para sa exam pero nalimutan mo na agad ang iyong pinag-aralan? Huwag tiisin ang pagiging malilimutin. Mag-Memo Plus Gold araw-araw. Ang Memo Plus Gold ay isang herbal supplement na gawa sa 100% pure and natural Bacopa monnieri na pagtibay sa clinical studies na makakatulong na pagbutihin ang memorya at concentration, pagbawas ng stress para laging focused at mentally alert. Memo Plus Gold. Iba ang brainy. Available sa mga butika, Mercury Drug, Shopee at Lazada. Ang oras muli, alas 9:11 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya si Sergio Ortiz Luis Jr., ang presidente po ng Philippine Exporters Confederation o PhilExport. Magandang umaga po, Sir Sergio. Welcome back po sa ASPN. Good morning, sir.
Sir? Sir Sergio? Ay, naputo. Oh, we will try to establish again the communication kasi napatawag tayo kay Sir Sergio kasi nga itong si US President Donald Trump, pumataw siya no ng 15%. I want to clarify yung additional yata to sa mga pinatawan na niya na mga taripa, 'di ba? Pero yung US Supreme Court sabi hindi niya walang kapangyarihan ang presidente. si President Donald Trump na magsampa nga ng 15%. Parang 10% lang yata ang allowable. Okay. Pero meron yatang 150 days yata si Donald Trump yung 15%. So ayun, we have to ask clarification kasi paano tayo maapektuhan? If I'm not mistaken, the Philippines now is at 19%, 'di ba? Nag-umpisa nga yan sa 17, tapos umakyat sa 25 or 20%, tapos nababaan lang yata sa 19. Pero tontuwa si BBM dahil naging 19%. Pero ang alam ko naman, Pat P, ano daw, the 15% is the basic for everyone. For everyone. Correct. Kaya nga no? So, additional. gusto ko na i-clarify, since 19% tayo, bababa ba tayo sa 15%? Parang hindi eh. Okay, nandiyan na po ulit si Sir Sergio. Sir Sergio, magandang umaga po. Good morning, sir. Ay, magandang umaga. Si Ricky Bato at Si Patpi po. Good morning po. si Pato. Oo. Sir Sergio, okay. Kanina nga, no, kasi na-disconnect po tayo, we wanted to see clarification. Ito pong pinapataw na 15% po ni Donald Trump, is this in addition to the existing tariff rates? Kasi correct us if we're wrong, ang Pilipinas po, umakyat na po sa 19%. Nag-umpisa sa 17, tapos umakyat sa 20, tapos nakapag-negotiate, bumaba sa 19. So ito pang 15% na nabasa po namin sa mga periodiko, over and above sa 19 or bababa po sa 15%? Pakiklaro po. Okay. Yung pinasa ni Trump na mga tariff, ni-reverse ng Supreme Court ng US. Correct. Ano? Oo. So in short, it was not, it was declared illegal because he did not seek the congressional approval for it. No? Oo. So now, he went back and said, okay, lahat na lang, everybody 10%. And then after 2 days, ginawa niya 15%. Opo. So and yung 10% effective for immediately 150 days. Yung binago niya, ginawa niyang 15%, it will be again, we don't know kailan lang effectivity. And the other problem is, dadaan din after 150 days sa Kongreso. Okay. Kung hindi approve, balik tayo sa ano. So the insecurity is there. Hindi natin alam kung ano talaga mangyayari, no? Oo. So in short, we are now in limbo. Yung okay sana yung 10%, pinalitan yung 19%, kung hindi ngayon, pero ginawa naman 15%. Alam mo, sa 19%, in spite of the problem it created, tumaas yung export natin dahil yung export sa US, yung electronics, naka-hold yung Taripa. cheese. Oo. No? Oo. At yung agriculture export natin, naka-zero tariff yung karamihan. Okay. Opo. So tumaas yung export natin noong last year. At ngayon, we were looking at good export again. Pero ang nangyari, hindi nga natin malaman kung ano mangyayari. Na-reversion, ginawang 15 all throughout. Ngayon, naghihintay tayo ngayon kung anong mangyayari. Oh. So, Sir Sergio, just to clarify, kung sakali po maglabas po ang US Supreme Court na illegal nga yung pagtaas sa 15% at 10% lang, so bababa tayo sa 10%, ganun ho ba? Or 19% plus 10%? Just to clarify. Okay. Kung to clarify, yung 10% na inimpose niya, ginawa niya 15, ano? Correct. Pero, ang sinasabi nung iba ngayon sa US, tayo daw pumayag na sa 19. So, hindi tayo covered. So, pumirma tayo na pumayag tayo. So, yung lahat ng pumayag daw, hindi covered doon ni reverse sa Status Supreme quo. Court dahil agreement yun. Hindi natin malaman how it will be ruled out. Ano? So, talaga yung
hindi natin alam kung ano mangyayari talaga. So kumbaga, kung masusunod po yun, status quo, hindi natin ma-enjoy yung whether it's 10 or 15% because we agreed sa 19%. Bumigay tayo. Bumigay tayo. Except At ang for the masakit, yung mga semiconductor exemption- products, except for semiconductor and agricultural products kasi zero tariff yon. So yun, hindi gagalawin. At ang masakit, hindi yung mga exemption na yun, baka mawala. So baka pa. Okay. So very fluid Oo, pa baka po. mawala. Oo. Siguro po sa akin, sir, syempre napaka-komplikado nga ng mga numero na yan. Paano po natin may papaliwanag siguro sa ordinaryong mamamayang Pilipino kung paano po at the end of the day makakaapekto itong taripang ito, dagdag taripa na ito ng Estados Unidos sa ating buhay? Growth domestic product po ba maapektuhan? Inflation ba? Para po sa ordinaryong Pilipino, ano po ang pinaka-epekto nito na makikita po at mararamdaman namin agad? Well, kung hihina export natin, alam mo, 15% ng export natin goes to the US. Half of that is electronics. Half of that is yung ibang products, but mostly agricultural. Yun, pag naapektuhan yun, siyempre, mawawala yung market natin sa US. We will have to find other market. Ginagawa naman natin ngayon. As a matter of fact, noong yung nakaraang taon, nung inimpose na tayo ng tariff, naghahanap na tayo ng ibang merkado. Pero, fortunately, dahil nga wala pa tariff yung, hindi pa effective yung tariff ng electronics, saka zero tariff tayo sa marami sa agricultural products, ito mas export natin sa US, nakahan pa tayo ibang merkado. Kaya yung projection natin ng export na $115 billion, nalampasan natin ang $135 billion sa export natin last year. 135 billion. Wow. Okay. So Sir Sergio, it's very parang very fluid, very volatile pa ngayon. Hindi pa natin malalaman kasi may 150 days, no? 150 days is like half a year, more it's like 6 months pa bago natin ma-determine. In the meantime, we are staying at the 19%, ganun ho ba 'yon? Or is DTI Yun ang sinasabi ngayon nung mga ni Trump, no? Okay. Na pumayag na tayo, pumirma na si President Marcos, nag-agree, yun ang i-imbo sila, whatever the Supreme Court says, dahil yun ang na-negotiate. Yun ang sinasabi niya. So, sir, Pero hindi natin alam how it will happen. So talaga tayo, nasa nasa limbo, parang limbo. We don't know. We are in limbo. So what is the alternative po as the president of the Philippine Exporters po? Kung napakataas syempre ng taripa, it might become very prohibitive for us to export. Ano ibang mga markets po ang nakikita nyo po ang pwedeng sumalo kung sakali man po ay patuloy po ang pagtaas po ng taripa? Well, tuloy-tuloy yung negotiation natin sa mga foreign direct trade agreement. Meron tayong inaayos sa Canada ngayon. Meron tayong inaayos sa Middle East. Tapos natin yun sa Korea natin. So, tuloy-tuloy yun. So, we have to be on our toe. At tuloy-tuloy rin siguro yung dapat usapan sa US kung ano ang po pwede mangyari. So, hopefully, hindi masyado tayo mag-disrupt at magtuloy-tuloy yung paglaki ng export natin. Okay, so sir, dahil nga nabanggit nyo, tuloy-tuloy natin yung negosasyon with the US, may nakikita po ba kayo na iba po pang kailangan nating policy response? Halimbawa po, bukod po sa diversification po ng ating merkado for exporting, ano ba po yung pwede nating gawin para naman maprotektahan po yung interest natin? Kasi pabago-bago po yung polisiya ng Estados Unidos. Is there any other policy responses that the Philippines can now do while we are in status quo? Number one, dapat siguro, once and for all, yung gobyerno natin, hindi lip service lang ginagawa sa export, Dahil halos wala suporta exporters natin. Wala suporta sa financing, wala suporta pati yung mga posting natin, kulang budget ng DTI, tapos yung diversification ng product development, wala rin tayong tinutulong sa exporter. Unlike our neighbors in ASEAN, talagang
malaking tulong nila. Yung sa mga foreign exhibition, tayo hindi nakapagpapadala dahil kanya-kanyang kayod. Yung mga Thailand, Malaysia, Indonesia, sinusuportahan nila yung mga exporter natin. Tayo wala. Ganun. Ganun ba? Nakakagulat naman Oo, yun. ano? nakakagulat. Kasi akala po namin, lalo na yung mga MSMEs, ay tinuturuan nga para mag-market. Isa pa yung MSME na yan, lip service din. What do you Ang mean by lip gobyerno service, dyan. sir? Bakit po? Ito magkukwento at tulungan natin ang MSME. Pag naghanap ka ng pera, pantulong sa MSME, sasabihin digitalization. Hindi naman sagot yung digitalization sa lalabas ang pera. Alam mo, we're the most underbanked MSME in the whole of Asia. Underfunded. Alam mo, noong 2019, yung huling data bago mag-COVID, ang binigay nating funding, lending sa MSME, $11 billion. Ang Malaysia, to compare, $230 billion. Wow. Ganun kalayo. Pero sir, given po ng ekonomiya nga ng Pilipinas, ano pong klaseng konkretong tulong po ang gusto ng ating mga exporters from the government? What kind of incentives, what kind of subsidies po? Well, yung subsidy sa mabuti na lang, lately, si First Lady, medyo pinakialaman yung exhibition, yung sa item, Pinanda niya, ginawa niya uli yung dating exhibition center na ma-exporter para nakikita yung produkto natin dito. At tapos tinutulungan niya yung, I think, tinutulungan niya ngayon yung mga exporter na gusto mag-display abroad, mag-exhibit. Yun, malaking tulong yun. Pero importante, bigyan tayo ng pondo sa product development. Saka yung mga posting ng DTI, bigyan nila ng pondo para nakapag-promote abroad sa mga tinutulungan ng export natin pupunta doon. Yun ang importante. Saka yung pagka mayroong mga exhibition, kaya halimbawa, kikita po tayo ngayon yung sa CAEX, yung sa China, malaking exhibit yan, tayo ngayon ang country in focus, Pilipinas. Noong mga nakakaraang taon, nagpapadala yung mga kalaban na, Vietnam, Malaysia, Indonesia, mga 200 exporters. Sinusuportahan ng gobyerno yan, pinadadala tayo 10. 10 Kasi lang. kanya-kanyang gastos. Nako. So Sir Sergio, sabi mo nga kulang na kulang po ang suporta at funding mula po sa gobyerno. Aside po from the agricultural products, Napupunta lahat sa flood control. well, I agree with you. But Pag maghihingi ng pera, sasabihin sa namin kukunin. Sir Sergio, aside from the agricultural sector at saka itong mga electronics po, saan pa medyo may competitive value ang Pilipino? Dati po sa fashion, yung mga damit, garments po, kasi mura po dati ang dito, ang labor. Anong mga areas na pwede nating balikan na meron po tayong laban sa ating mga counterparts dito po sa ASEAN region? Kung agriculture, given na yan, yung coconut natin talaga, yung mga saging, ganon, talagang kinukuha. Semiconductors rin, electronics. Ano pa mga ibang mga industriya ang pwede natin itap para lumaki po at lumago? Ang isang malaking industriya na hindi natin napapakinabangan dahil tayo from the very start, mas tingin natin, ang export ng mining. Mining. Naku, mga minerals. Mga minerals na napakayaman natin, pero hindi tayo, pinakamaganda source natin na secondary sa nickel, hindi rin tayo mag-file ka lang na rito, ang daming regulasyon, tapos hindi makapagtayo tayo ng processing plant para hindi ores ang export natin, para medyo process na dahil napakalaki na investment, tapos napakahirap kumuha ng mga napakaraming pirmang pinagdadaanan, at ang sinasabi natin lahat tayo gusto natin nakikinabang sa produkto ng mining, lahat ng cellphone, galing sa mining yan, mga kotse, mga baterya, pero ayaw natin ang mining. Ang masama sa mining kasi, yung mga irresponsible miners. Noong araw talaga ngayon yung mga miners ngayon, malalaki na yan. Mga well-finance at mga responsible na yan. Dapat bigyan natin ng pagkakataon. Dahil ito yung mga nagkikreate ng jobs, nagkikreate ng
sa atin. Yan ang isang malaking ano. Pangalawa, yung sa services, tourism. Oh. Huli-huli rin tayo, kulela tayo. Tayo pinakamagaganda ino-offer. Napakamahal lang ng pasahe natin dito, napakamahal dyan. Yung exchange natin, medyo napakalakas ng piso. Kaya dapat yan, hindi tayo competitive. Yung dalawa na yan, tapos yung mga forest product natin, na dati-dati, mga furnitures natin, malalakas, napakasama ng regulasyon natin. Kunwari, okay tayo sa plantation pwede mo magamit. Yung mga plantation napakahirap din. Plantation, tapos pagpuputol ka, hindi rin mapakinabangan, napakarami ng napakahirap. Kaya yung furniture industry natin, paatras na paatras. May laging ban tayo, pero allowed supposed to be yung napakahirap din naman yung plantation. So, yung mga policy natin, Kailangan ayusin. Hindi natin na i-adjust. Oo. Kailangan mas maging na up to date, mas maging global, mas maging inclusive. Oo. Sige po, Sir Sergio, aabangan po natin kung ano pa magiging final decision po, whether that's sa US Congress or the Supreme Court of the United States, yung yung mapupusuan ni US President Donald Trump para po talagang ito na magkaroon na po medyo ng order itong mga taripa ng iba't ibang mga bansa. Kasama na po dyan syempre ang Pilipinas na sabi nyo nga po magkano, ilang bilyon po, 135 billion ang in-export po natin sa Amerika itong nakaraang taon. Hindi, sa Amerika, all over yun. Ano po? 15% of that sa Amerika. 15% of the 135 billion. Yes, sa Amerika. Goes to America. Goes to America. Okay. Sige po. Maraming salamat po, Sir Sergio, ulit sa inyong panahon at sa ulitin po. Thank you, sir. Maraming salamat sa iyo, Pat, Ricky, at sa ating mga tagapagdala. Thank you po. Ayan po si Sir Sergio Ortiz Luis Jr., ang presidente po ng Philippine Exporters Confederation Incorporated o PhilExport. At ang oras, alas 9:29 na po ng umaga. As King's Empire Corporation celebrates its 7th anniversary, may 1 milyong pasasalamat raffle promo ang handog para sa inyo. King's Empire Corporation 7th Anniversary Celebration, 1 million pasasalamat. Balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya Raffle Bonanza 2026. 5 lucky winners po ang mananalo po worth 1 million cash prizes ang ipamimigay. Plus 21 consolation prizes will receive a business package of King's Empire products. Bilang pasasalamat sa 7 taon ng tiwala at suporta, ito po ay para sa inyo. Kaya bumili na po ng King's Herbal Plus, Empire Coffee at Scents by Savalgar. Promo runs from March 3 to November 30, 2026 with the grand draw on December 8, 2026. Para po sa karagdagang katanungan, bisitahin lang po ang kanilang official FB page na REH King's Empire Corporation o ang King's Herbal Plus. Balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya. At ang oras, alas 9:30 po ng umaga sa aming pagbabalik. Makakausap po natin si Attorney Mark De Los Reyes. Siya po ang spokesperson po ng ISWIMS o ito po ay ang International Solid Waste Integrated Management Specialist. Sila po ang may-ari po ng landfill po dyan sa Rizal na gumuho po at may mga namatay. Yan po ang pag-uusapan natin sa pagbabalik po ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Oras! Alas 9:33 na po ng umaga. At syempre, may maganda po akong balita sa inyong lahat dahil ngayon, ang Love Kahit Malayo nakararating na. Let Flash Express deliver what matters most this February. Get 23 pesos off on your first booking and start saving on your shipments today. At ang oras, alas 9:33 na po ng umaga. At kasama na ba natin sa linya ang ating susunod na panauhin? Nandyan na? Okay, magandang umaga po kay Attorney Mark De Los Reyes. Siya po ang spokesperson po at legal representative po ng International Solid Waste Integrated Management Specialist Incorporated. Ang haba, ISWIMS for short. Magandang umaga po, Attorney Mark. Welcome po sa ASPN. Good morning, sir. Magandang umaga po at magandang umaga po sa ating mga tagapanood.
Oh, yan. Attorney Mark, ang bata-bata mo Oo pa. nga. Nako. Anyway, kaya po kami napatawag kasi nga, no, just a few weeks ago, yung landfill po na gumuho dyan sa Cebu. Ngayon naman po, just last week, no, meron na naman kung gumuho dito naman po sa Rizal. You are representing the owners, no, of this landfill. So, can you please tell us, kasi may mga lumabas po na balita na 50, no? 50 ang namatay. Pero po, base po dito Apo. sa aming research po, parang isa pa lang naman ang nakuha at may dalawa pa yatang Nawawala. missing, no? So, please take us through exactly what happened last February 23 and where are we now? Okay. Bali, ang incident po is nangyari nung Feb 20 po. Feb 20. Friday. Okay. Friday around 3 p.m. po. During the normal operations of the landfill, yung tinatawag po natin compacting, napagsama-sama hindi po natin inaasahan na pag sumama-sama po yung tatlo po naming bulldozer sa isang lugar po ng compacted area po ng landfill. Kaya sa sobrang bigat po nito at sa pressure is bumigay po yung mismong dulo po ng slope. Kaya po yun po yung naging dahilan po ng pagguho at pagdulas po ng mga basura. Okay. So, yung tatlong, just to Tapos clarify. nahulog po ang aming tatlong bulldozer. Oo. Pero na-recover. Attorney, naku, nawala. Attorney, naputol. Can we establish again the line? So he was Ay, yun na saying nga, it happened naputol. pala February 20 at 3 p.m. They were just normal operations, compacting daw ito, no? So may tatlong bulldozers daw ang nandoon, pero yun na nga, gumuho daw, no? Pero yun na nga, naputol. So yun natin, no? Sana para maikwento niya kung ano nangyari dyan po sa Rizal landfill At saka po. paglilinaw lang, Patpi, no? Kasi despite the name, sabi nga po ng governor, si Governor Inares Oo. doon, na hindi po under provincial yan, privately owned po ito. Correct. Oo. So alam hindi po natin kung ano po yung mga ginagawa ngayon ng kanilang kumpanyang iSwims. I-swims ko na lang, napakahaba. Oo. Ang iSwims po, no, anong ginagawa nila? Kasi hinihingan na po sila ni Gov at ng provincial government ng mga remedial, kung anong gagawin nila. So tingnan natin kung ano po ba yung action ngayon ng iSwims. Lalo na yung mga pamilya ng mga nandyan. Oo, correct, di May ba? nawawala pa. Buti na nga lang, sa halip na 50, yung Unang naulat, di ba? Oo. tatlo. At sana makita na dahil every Yung moment isang passes. nahanap, di ba, Oo. patay na pala. Okay, Okay. nandiyan na ulit si Attorney Mark. Attorney Mark, you were saying po, no, Attorney Mark? Wala pa raw. Okay, ano kaya nangyari? So, kasi ang nakakalungkot nga, di ba, just a few weeks ago, yung nangyari naman sa Cebu, na ang dami, ang Ay, namatay talagang naman kakaiba po yung Cebu. doon. Oo, di ba? How many ba was the last count? Parang more than 40 yata, kung ilan ang namatay doon. So, you would think na Matututo lessons sila. learned, Oo, di ba? Kasi nga, just a few weeks ago, hindi balik kung matagal na po nangyari. Tapos dito mismo ngayon, dito sa may NCR nangyari itong pagguho naman dyan sa Rizal landfill na yan. Attorney Mark, do we have him back? Wala pa? Okay. So anyway, we will try to establish it na lang mamaya at ano na lang muna kami, babalik na lang muna kami sa pahayagan. Nandiyan Nandiyan na na. ulit. Attorney Mark. Sorry, Attorney Mark. Attorney Mark. Wala pa eh. Okay, so oras muna, alas 9:37 na po ng umaga. At nandiyan na po si Attorney Mark. Attorney Mark. Ayan po. Ayan, okay, Attorney Mark, sorry. Oo, nawala, na-disconnect po kayo. So you were saying, paki-continue lang po, no? So you were doing that compacting, tatlong bulldozers po ang nagtatrabaho po, at tapos ano po nangyari? Bali na pagsama-sama po sila sa isang lugar na pwesto po sila sa isang lugar. Kaya po ito sa sobrang bigat po at pressure po ng tatlong bulldozer, bumigay lang po yung parte ng compacted po na basura. Kaya po dumulas po ito. At yung na-discover po na namatay, siya ba ay isa sa mga nagmamaneho ng bulldozer? Kasi I would imagine, hindi naman po yan tirahan, no, na nag-collapse like what happened Apo. sa Cebu. So, yung namatay po, siya po yung driver ng bulldozer.
Ay, hindi po. Ano Lahat po ng drivers namin, lahat po ng operators ng bulldozer, nakatalo naman po bago po bumaba yung bulldozer. Oo, so- Bago po dumula. So yung namatay po, paano? He was there? Nandun siya sa dump site? Paano po siya namatay? Ito po is, mayroon pong, actually, nung una pong nalaman namin, ang report lang po kasi sa amin nung una is, yung 3 bulldozer lang po ang dumulas pababa po ng basura. Oo. Tapos eventually, nag-contact po sa amin ng LGU at kasi meron pong naghahanap ng 3 pamilya. Yun po yung doon po namin na-discover na meron pong waste picker nung time po na yun, meron pong namumulasi. Kaya po, doon po kami nag-resume po ng paagarang search and rescue operation. Paki-clarify lang po, waste seeker. Ano po yun? Yung mga yung nagkakalakal, nagkakalkal ng mga Opo, basura? nangangalakal po, namumulasi po. Mumulasi? So, ibig po sabihin, Opo. hindi po sila legal na nandoon. Hindi niyo po alam na meron po mga Opo. nagmumulasi. Meron po minsan kasi na nakakalusot po at pumapasok po para po mangalakal. So, kaya kumbaga hindi nyo kaagad natuntunan na meron palang paano po yun? May mga ibang tao ba na naka-escape? Paano yun? Kung may isa, I'm sure hindi naman siya mag-isa. Kaya ho ba may mga lumabas na ulat na 50 po ang namatay? Opo, pero kung susumahin niyo po, ang area po is parang nasa around 100 square meters lang po yung affected area. Okay. So kung sinasabi po nilang totoo yung 50 po na katao na namatay, masyado pong maliit yung lugar po na yun para For 50 people. For 50 po na tao na sinasabi po nila. Oo, so yung At sinasabi po, may lumalabas pa nga po, dinadagdagan pa nga po nila ngayon base po sa mga impormasyon na nare-receive namin, 100 na daw po. Ay, So oo. paano po magkakasya ang dami Sa isang po ng 100 ganung square tao meter? sa 100 square meters po na lugar at sa insidente? So ito pong nakikita po na, I don't know if you have a TV with you, but i-play nga natin yung video na yan. Ito yung mga taong na nakapaligid, file video nakasulat. Is this a typical day at the landfill na may mga nangangalakal, mga kumbaga kumukuha pa ng basura? Ganun ho ba yun? Opo. They're supposed to be at the safe area lang po. Hindi po sila dapat lumalapit sa tipping area. Pero Tipping hindi po area. namin minsan kasi, tipping area po yung tinatawag na doon po nagtatapon po mismo, yung akto mismo na nagtatapon na po ng basura ang ating truck. okay. Tapos kasunod po yan is compacting, ipaklatin po yan. Okay, attorney, kasi kumbaga sa eroplano at barko, no, may manifesto sila. Opo. Ito po bang mga taong Opo. nagrereklamo nga na may nawawala mga kaanak, sila po ba ay mga kakilala nyo, mga empleyado nyo? Just to clarify po, no? Kumbaga nasa manifesto nyo po ba, are they accounted for sa kumpanya ninyo? O talaga pong, pati kayo nagulat na may mga tao rin palang nakapasok sa inyong landfill? Opo, yan po, hindi po, wala po kaming listahan. Actually, nakuha lang po namin ang impormasyon na yan dun po sa mga community leaders nila. Kasi ang community leaders po ang nag-refer po sa amin na meron daw pong nawawalang 3 tao. So are you, Kaya dun din po namin, or regardless po, is the company accountable po? Halimbawa, ito nga, may nakuha na po na patay na. May accountability po ba ang inyong kumpanya? To the extent of our accountability, siguro dahil nangyari po siya sa loob po ng aming premises, wala naman pong iniiwas, hindi naman po umiiwas ang kumpanya sa accountability as to kung ano man po ang kailangan po namin ibigay sa pamilya nila. Okay, ano pong tulong yung maaasahan po ng halimbawa mga biktima po ng pagguhong ng landfill na ito? Currently naman po, with the help of LGU, nakipag-coordinate po kami sa family. And lahat po ng kinakailangan po nila kung ano man po, kung financial or kung ano man pong tulong po, ano pwede po namin ibigay ng kumpanya is binibigay naman po. So Attorney Mark, kayo ba'y compliant dito po no sa pag-dispose rin po ng mga basura? Kasi sabi mo nga, yung first step tipping, no, tapos compacting. I'm assuming yung compacting, kinocompress nyo para kunyari dating 100 kung kunyari 100 ang laki po niyan, i-compress po nyo para mas maliit ang space po na What happens to that after? What happens to the waste? How do you dispose of it? Okay, once po na na-compacted po siya, tatakpan na po siya. Tinatawag po natin soil covering, kino-cover po natin siya ng lupa. Okay.
Yun po ang part na parang magiging mako-coveran na po siya ng lupa at after po doon, pwede na po tayo ulit magtapon sa ibabaw po. So parang, ano yun, hinuhukay ho nyo ba? Tapos ibinabaon po dun sa lupa? Yan pa yung tinatawag na soil covering? Opo, kung para mas madali pong maintindihan, ganun po ang proseso. Hinuhukay po, maglalagay po tayo ng basura, tapos i-cover po natin, tapos maglalagay po tayo ulit ng basura. Hanggang medyo umantay po siya pata. So yung landfill na yan, ilang taon pa ho siya pwede mag-operate? Kasi I'm sure may hangganan rin yan, di ba? I mean, gaano kalalim ba pwede nyong ihukay? So pagkatapos po ho niyan, hanggang ilang taon po pa kayo pwede mag-operate po ho dyan? As to the extent po ng active area po namin, lagpas pa naman po, based lang po ito sa aming sa assessment at sa initial findings po, lalagpas pa naman po ng mga 50 years po itong landfill. Ilan pa po? 50 years. 50 years 50 pa. Oo. So, anong coordination ang ginagawa niyo po with the Rizal government in terms of compliance, no? Safety procedures, proper disposal? Kayo ba ay compliant 100%? O hindi naman po kayo nahanapan ng butas ng DNR or ng local government? Opo, ang directly reporting po kami sa DNR, hindi po sa probinsya. Okay. So, naka-receive na po, based po dito sa insidente na po na ito, naka-receive na rin naman po kami ng notices from, actually way back January po, nung nangyari po yung insidente sa Cebu, nagpadala na po sa amin ang DENR ng reminder po para po uli sa agarang operasyon at agarang usual operation po para sa safety ng landfill. Tapos ngayon po sa insidente nung Biyernes, naka-receive na rin po kami ng notices from DNR regarding po siguro po sa ibang konting lapses na nakita nila. So siguro, in fairness to DNR, wala silang pagkukulang dahil nag-follow up po sila sa inyo. And you're just one of the many landfills po na meron tayo. So Attorney, can you say that you are 100% compliant nga to the international waste management standards? Kasi, Patpi, Attorney, meron tayong mga early warning signs po eh. Halimbawa, ito, may cracks, leachite pressure, soil movement. Kayo po ba ay walang mekanismo bago po nangyari itong insidente para po makita, may warning sign na pala? Can you honestly say that your company has been 100% compliant to this? And kung oo, bakit po nangyari po yung insidente? Could it be just, kumbaga sa aeroplano, pilot error? Okay. Yung nangyayari na yan, actually yung nangyari na medyo bumigay ang compacted po na basura is usual po na nangyari sa landfill po yan. Part po yan ng normal operations. So hindi po siya ngayon lang po na nangyari. Ang nangyari lang po ngayon meron lang pong masama lang pong nangyari ngayon pong incident meron pong nadamay o meron pong taong naapektuhan ng pagguhuk nito. Pero nangyayari po talaga siya. Actually, may mga times po talaga na ready na po kami. Kaya po, mabilis po namin nakakuha ang aming bulldozer kasi meron po kaming operation agad or meron po kaming standard operation po. Once po na nangyari po yan, ito po yung ginagawa ng kumpanya. Kaya nahatak po namin agad yung bulldozer. Okay. So what is the current state now of the landfill? Sarado ho ba siya? Pending investigation? Pending mahanap yung dalawa pang nawawala? Ano po ngayon ang estado po? Okay. Yung mismong incident area po is naka-cordon off na po. Binigyan na rin po kami ng cease and desist order po ng DNR para po dito, para po mas stabilize po yung slope. Pero nilipat na lang po yung tipping sa kabila pong area and continuous naman po. Never naman po na-suspend po ang acceptance ng basura ng landfill. So, paano po yung paghahanap po sa dalawang nawawala pa po? Sino po ang naghahanap sa kanila? Okay, kami po, with the help po ng LGU, tuloy-tuloy po at 24/7 po ang search and rescue operations po namin. Kahapon po, nung nagsimula po ito sa dalawang backhoe, pero dahil po para mas mapabilis, nagpadagdag po kami ng additional pong equipment para mas mabilis po ma-retrieve po yung nawawalang mga katawan o nawawala pong mga tao. So are you still optimistic na search and rescue pa rin? Hindi pa rin search? Kasi 4 na araw na no? Search and recovery.
Yes po, as of now, ganun pa rin po ang ating pag-isip. Ayaw po naman po natin magsabi na may nawawala or nawala na po itong mga tao na ito. Oo. Kaya retrieval pa rin po kami or rescue pa rin po ang aming pong goal po dito. Okay, kasi I was going to say nga, na-vet na ba? Talagang sure lang na huba na dalawa lang ang nawawala? Wala na po, hindi higit, hindi na po lalampas. Okay, as of now po kasi yun pa lang po ang reported po sa LGU kasi kung meron pa pong madadagdag po ito way back nung Friday or nung Saturday, meron na rin pong nag-claim po dapat sa LGU. Pero as of now po, wala na pong nadadagdag. Okay, sige po. Pero kung meron naman pong biglang numero or may bigla pong impormasyon na nagbigla pong base po sa datos po ng LGU, magbibigay naman po kami ng kaagarang update po. Okay. O sige po. So hingi na lang po kami ulit ng update sa inyo, Attorney Mark, ha? Maraming salamat Sige po. po. Oo, maraming salamat po sa inyong Sige po. oras. At good luck po. So thank you Okay. very much ulit. Thank you, Sige po. sir. Yan po si Maraming. Attorney Mark De Los Reyes, ang spokesperson po ng International Solid Waste Integrated Management Specialist. At ang oras, alas 9:49 na po ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita. Napatay po sa isang operasyong militar ang leader ng Jalisco New Generation Cartel o ang CJNG na si Nemesio Ruben Oseguera Cervantes na mas kilala bilang El Mencho. Nangyari po ang operasyon nitong linggo, February 22. Kaugnay ito ng pinaigting na kampanya ng pamahalaan laban po sa mga drug cartel. Kasunod po ng mga panawagan at banta ng posibleng intervention mula po sa Estados Unidos. Layunin po ng pamahalaan ng Mexico na ipakita sa administrasyon ni US President Donald Trump ang kanilang determinasyon at kakayahang sugpuin ang malalaking sindikato ng iligal na droga sa kanilang bansa. Ang pagkamatay ni Oseguera ay itunuturing na malaking dagok sa CJNG na kinikilalang pinakamapangyarihang drug cartel sa Mexico. Pero nagdulot din po ito ng malawakang kaguluhan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon po sa mga otoridad, nagsunog ng mga sasakyan at naglatag ng mga barikada ang mga miyembro ng kartel sa mahigit na 250 na lugar sa 20 states ng Mexico bilang ganti sa pagkamatay ng kanilang leader. Hindi bababa sa 14 ang nasawi sa mga karahasang sumunod sa operasyon. Kabilang na po ang 7 miyembro ng National Guard. At ayon po sa pahayag ng Defense Department, nasugatan po si Oseguera sa isang operasyon para siya ay hulihin sa Tapalpa, Jalisco, na nasa humigit kumulang 2 oras na biyahe sa timog kanluran ng Guadalajara. Namatay po siya habang inilipat patungong Mexico City. Ang estado po ng Jalisco ang pangunahing baluarte ng CJNG na kilala sa malawakang pagpuslit ng fentanyl at iba pang iligal na droga patungong Estados Unidos. Dating pulis po si Oseguera at naging leader ng CJNG, isang makapangyarihang sindikato ipinangalan sa estado ng Jalisco, kung saan matatagpuan isa sa pinakamalaking lungsod ng Mexico na Guadalajara. Grabe, no? When I was watching the videos of that, nagkagulo talaga dyan sa Mexico. Oo. Diba? At they were burning cars. Tapos, yung mga turista, pati yung mga residente, sabi, huwag kayong lalabas. Hindi naman talaga nagsara. sila lumabas. Oh, hindi sila lumabas. Oo. Kasi parang nagkaroon ng civil war, no? Dyan sa Mexico. Tsaka, Grabe. Patpi, halos 1 billion pesos yung 15 nakapatong 15 sa ulo. million 15 million US dollars. Oo, diba? Pero diba makikita, diba? Kasi may padrino system pa rin sa Mexico. Oo. So may mga taong sumusuporta pa rin sa kanya dahil Kanya. nakakatulong siya sa kanilang komunidad. Pero syempre, kapag alam mo naman si Donald Trump, kapag nakailam galit na. yun sa droga, diba? Lalo pag fentanyl. fentanyl, dahil ayun daw ang isa sa pinakamalaking nakakamatay na drugs sa Estados Unidos. At may travel ban na issue na yung ibang bansa sa Mexico. Kaya sana, pagpunta mo doon, Naku, wag wala naman nang sana. gulo dyan dahil may may FIFA travel pa ban na dyan. po. Yung FIFA, yung football. Oo. The Football World Cup is going to happen there in June. Kaya nga kami pupunta. But anyways, hopefully by that time, may humupa na yung gulo niya. Kaya ingat po, yung mga kababayan natin sa Mexico, mag-ingat po kayo dyan. Samantala, sa iba pa mga balita, muling nagharap sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Naga City Mayor Leni Robredo. Ngayon naman sa Malacanang kung saan inilunsad ang programa para sa pagpapalawak ng Local Government Support Fund. Nakuhanan pa ng litrato sina Marcos at Robredo
Kasama si Manila Mayor Isko Moreno para sa paglulunsad ng Sa Bagong Pilipinas, Bawat Bayan, Makikinabang. Initiative na nagpapataas sa suporta ng pambansang pamahalaan sa mga local government units. Ito po ang unang pagkakataong bumisita si Robredo sa Malacanang mula na matalo siya ni Marcos sa 2022 presidential elections. Muli rin nagkita sina Marcos at Duterte sa signing ceremony sa Malacanang sa pagitan naman ng Department of Education at ng mga city mayors para sa nationwide classroom building program. Nagkasama din ang dalawa sa Naga City noong Sabado lamang para naman sa inspeksyon ng Oplan kontra baha. Sa isang social media post, sinabi ni Marcos na hindi dapat maging hadlang ang pagkakaiba-iba ng politika ng bawat isa sa pagtatrabaho para sa bayan. Para sa taong ito, itinaas ang pamahalaan ang alokasyon ng Local Government Support Fund sa 34 billion pesos. At dahil po dito, umabot ang kabuuang halaga nito sa 58 billion pesos, ang pinakamataas sa kasaysayan ng bansa. Ayon sa Pangulo, bibigyan prioridad para sa pinalawak ng Local Government Support Fund ang mga pangunahing programa katulad ng distribusyon ng 60 kilo ng bigas bawat isa sa mahigit 5 milyong pamilya, pagtatayo ng mga ospital at pagbili ng medical equipment, pagtatayo ng mga evacuation facilities, paggawa ng mga farm-to-market roads at pagpapabuti sa mga water supply systems at mga rural electrification project. Tinukoy po ng Pangulo na tinatayang 1.19 trillion pesos na mula sa National Tax Allotment ang naibigay sa mga LGU. Mas mataas anya ng 15% kumpara sa alokasyon noong taong 2025. Parang sunod-sunod ang pagkikita Ayun ni na nga. PBBM Parang- at saka ni Mayor Lenny. Parang very good na naging meeting nila Oo noon. nga. Imagine, na Parang- first time bumisita Oo nga, si Mayor parang Lenny. may mangyayari. Nag-red socks kaya si Mayor Lenny kasi nag-pink Pink socks. socks, oo. Tsaka di ba, parang ako naman, di ba, siguro reciprocity kasi nga nagpunta si PBBM sa Oo. Naga. Di siya rin, sinuklian niya, pumunta naman siya sa Malacanang. Yun, no? Kaya meron kaya. Okay, mag-showbiz pasilip naman tayo ngayong umaga. Apple the App, napili po ang Cagayan Valley bilang susunod na lokasyon ng kanyang agroforestry program. Ibinahagi po ng Black Eyed Peas member na si Apple the App na ang Cagayan Valley ang susunod na lokasyon po ng kanyang malawakang agroforestry program. Sa kanyang Instagram post, ikunento po ng Filipino-American singer na kamakailan ay bumisita siya sa rehiyon bilang paghahanda sa paglunsad ng programa ngayong taon. Ayon po kay Apple the App, layunin po ng proyekto sa Cagayan Valley na palawakin ang mga watershed initiative sa lugar, particular na po dyan sa Alcala. Wow. Ipinunto rin niya ang kahalagahan ng pagbibigay suporta sa mga magsasaka upang sila po ang maging frontline defenders sa gitna po ng patuloy na pagbabago ng klima. Ibinahagi rin po ng singer ang pagbisita niya sa Callao Caves. Gayon din po sa isang bayan na sinalanta ng mga nagdaang bagyo at nangangailangan po ng mangrove rehabilitation. Agad naman po umani ng papuri mula sa netizens ang kanyang post. Matatandaan noong October 2025, sinimulan po ni Apple the App ang inisyatiba na magtanim po ng 100 million trees ng coconut trees sa Laguna bilang bahagi po ng kanyang agroforestry program. Nauna na rin pong inilarawan ng singer ang nyog bilang the greatest natural resource ng Pilipinas at binigyan diin ang potensyal nito kapag isinama sa intercropping tulad po ng kape. O kanina pinag-usapan natin ng kape na isang pananim na maari ring palaguin sa bansa upang makalikha ng world-class na produkto at mas matibay na kabuhayan para sa mga Pilipino. Alam mo, di ba, coconut at saka yun na nga, intercropping alternate, kaya di ba? ganda, no? Galing, no? Oo. Coconut tree. Okay, coconut It's a- tree. It's not, the coconut It's a giant nut tree. is a giant Pero nut. kinikilabutan ako, it's so nice for celebrities like him to Yeah. give back, Oo, lalo na correct. sa kanyang pinagmulan. Correct. At ang oras, alas 9:57 na po ng umaga at magbabalik pa po ang ASPN. Ang sigaw ng Pinoy Nation. Information and education. Oras! Alas 9:58 na po at ang oras na ito hatid sa atin ng IMAC, UPVC Roof Corporation. Absolutely rust-free. Ayan, IMAC,
Oras muli, alas 9:58 at ESPN pa rin tayo. Ang sambayanan pinusuan natin. Ano ang inyong masasabi sa unang araw ng pagdinig po ng ICC sa kaso po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Basahin po natin ang mga Facebook comments mula kay Queen Ramirez. Sabi niya, so far, so good. Nabunyag ni Kaufman yung mga kalakarang ginagawa ng pagsasabuatan ng administrasyon, mainstream media, mga bias na mainstream media. Nakakahiya ang Pilipinas na laman ng buong mundo ang tunay na ugali. Aba, galit si Queen. Sabi naman ni H10, giratak, mahina ang batas ng Pinas, di pala kaya panagutin ang sarili nating batas, ang kapwa nating kababayan, kailangan padalhin sa ibang lahi. Ayan po ang inyong mga comments. At bago kami magpaalam, At syempre, tandaan po na dito sa ASPN, mahalaga ang inyong palagay. Mahalagang bahagi yan ang paghanap natin sa katotohanan, kaya sa bawat isyong napapanahon, parati kayo ng diskusyon. at tandaan, ang buhay ay hindi patagalan kung hindi pasarapan. Kaya sulitin mo, tawanan ang problema. Mag-food trip tayo, gumala at gumawa ng masasayang alaala. Kaya tutok lang kayo bukas dito sa Ano sa palagay nyo? Susunod po ang Kada Umaga Girl! At mamaya 9:30 ng gabi, mata ng Agla International dito lang sa Net 25. Happy Tuesday! Happy Tuesday! See you tomorrow, everybody!